Lumabas lang ako para kunin ang isang bag ng maanghang na strips. Pagbalik ko, niyayakap na ako ng aking ama at hindi mapigilan ng pag-iyak. Pati na nga siyang bumaba sa kanyang mga tuhod at nagmakaawa ng buong sigasig. Pakiusap, ibigay mo ang iyong nagising na hayop sa iyong kapatid. Sumagot ako sa pamamagitan ng pagpalo sa kanya ng 2 beses sa mukha. Dahil ito ay isang mundo ng mga tagapag-alaga ng hayop, lahat ay nagigising ng kanilang sariling kontratang hayop pagdating nila ng 18 taong gulang. Ako ay nagising ng isang epikong dambuhalang malawak na baha ng dragon. Samantalang ang aking kapatid ay nagising ng isang walang silbing butas bonggam mole. Pero simula't bata pa siya, nakipagsabayan na ang kapatid ko sa isang mayamang heiress. Kung magkaedad sila at nagpakasal sa pamilya nito, sasamahan kami ng mga magulang ko hanggang sa tuktok. Kaya tinutusan ako ng aking ama na wakasan ang kontrata. Kung tumanggi ako, tuluyang siyang huhusgahan sa akin. Ang una kong instinkto ay tumanggi agad. Hanggat hindi pumapayag ang dragon, hahanapin ko ang paraan na may sama ito sa akin. Ngunit may ibang plano ang bahan na dragon. Lumapit ito sa aking kapatid at nagpakumbaba ang ulo nito. Sabi nito, ito ay isang marangal na nilalang. Tanging ang may koneksyon tulad ng sa aking kapatid sa tagapagmana ang makakayang mag-alaga nito. Para sa akin, ang walang kwentang may-ari nito, hindi na ito makapaghintay na makalaya. Nang makita ito, ngumiti ako. Kung iyon ang nais ninyo pareho, kunin ninyo. Isinarado ko ang mga palad ko at pinitas ang kontratang kadena. Isang punit na sakit ang sumabog sa aking isipan. Ang pinsala mula sa pagbasag ng kontratang kadena ay permanente. Pero wala akong pakinabang sa isang dragon na tinalikuran ng kanyang Panginoon. Pinilit kong tiisin ang sakit at manatiling nakatayo. Sa malabong paningin, nesalayan ko si Jiang Shenhai na mabilis na tumakbo, ngayon ay biglang puno ng pagsisisi. Ngunit kinuha niya ang kristal ng dragon at ipinasok ito sa dibdib ng aking kapatid na si Jiang Hai, tinapos ang bagong kontrata ng amo. Hindi mapigilan ni Jiang Hai ang kanyang sarili. Inilabas niya ang ulo at tumawa. Ang apoy ng paghihiganti ay nagliyab sa aking dibdib. Isa lamang itong dambuhalang baha na dragon, hindi ba? Isang araw, babawiin ko ang tritusong hayop na iyan gamit ang sarili kong mga kamay at wasakin ito ng buo. Naging malamig ang aking mga mata. Lumingon ako at naglakad papunta sa pintuan, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Sundan ako ng boses ng tatay ko mula sa likod. Huwag mo akong sisihin dito. Hindi kita sisihin. Pero kahit ano pa ang mangyari, huwag mong aakusahin ako. Magbubukas na ang paunang pagsusulit ng paaralan sa loob ng 3 araw. Tanging yung mga nakapasa lang ang pwedeng mag-apply sa Spark University. Kailangan kong makabuo ng bagong kontrata sa hayop bago pa man. Kaya pumunta ako sa isang tindahan ng alahas at ibinenta ang jade pendant na ibinigay sa akin ng lola ko sa halagang 200,000 yuan. Pagkatapos ay sumakay ako ng taxi papunta sa pinakamalaking bahay pangangalakal ng hayop sa Nanyang, ang One Show House. Pumunta ako diretso sa ika-8 palapag, sa seksyon ng mga bihirang hayop. Dozens ng bihirang uri ng mga hayop sa iba't ibang anyo at sukat ang nakapila sa hall. Ngunit nang tiningnan ko ang mga presyo, bawat display case ay may nakasulat na 500,000 sa ilalim. Ang pilak na lobo ng buwan ay nakalista sa 800,000. 800,000. Para na lang nilang kunin ito ng sapilitan. Pinisil ko ang ilong ko sa hiya at niyakap ng mahigpit ang 200,000 ko. Huminto ako sa isang sales assistant at tanong, may mas mura pa ba kayo? Ngumiti siya at mahinahong tumango. Ang palapag na ito ay puro bihirang uri ng mga hayop. Para sa mas mura, dapat kang tumingin sa seksyon ng mahusay na kalidad. Nagpaalam na sana ako, nadismaya, pero idinagdag niya, bagamat may mga sirang nasa basement. Mas mura, pero mas mababa ang kalidad. Hindi ako nag-atubili. Dalhin mo ako doon. Sa halagang 200,000 lang, ito na ang tanging pagkakataon ko. Sinundan ko siya pababa sa basement. Mabigat at malamig ang hangin, at ang mga kalawang na bakal na kulungan ay nakakalat ng walang pakundangan sa paligid. Naglakad-lakad ako sa pagitan ng mga kulungan, sinisiyasat ang mga hayop sa loob. May isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Nagsimula na akong mawalan ng pag-asa. Pagkatapos, napansin ko ang isang kulungan sa sulok. Isang sulyap lang, at halos sumabog ang napakalakas na pagbaha ng impormasyon sa aking paningin. Mabilis akong lumapit at nakita ang isang maliit na pagong sa loob, halos kasya sa palad. Nang makita nitong may papalapit, nagsumikap itong itaas ang ulo nito. Nagtagpo ang aming mga mata, at sa titig na iyon, nakita ko ang isang desperadong tahimik na pakiusap. Pangalan, Ventral Water Spirit Turtle. Antas, bihira. Landas ng ebolusyon, Epic Grade Black Spirit Demon Turtle. Fusion Path 1, Immortal Rune Shell Dragon Turtle. Fusion Path 2, Legendary Abyssal River Saint Turtle. Kabuuang 26 na Fusion Path. Nabigla ako. Ito ang pinakamaraming Fusion Path na nakita ko sa kahit anong hayop. Sandali, tumigil ako ng bigla. Nakapako ang mga mata ko sa huling landas sa listahan, Legendary Ice Death Bone Chill Black Tortoise. Ito ba ang itim na pagong mula sa mga alamat na aking inisip, naging tuyo ang aking bibig? Lumapit ako at hinawakan ng bitak sa kabibe. Umailan lang sa aking isipan ang walang pakialam ng ngiti ng aking kapatid at ang malamig, walang emosyon na ekspresyon ng aking ama. Parang nararamdaman ng galit sa paghihiganti sa loob ko, ang init ay nagmumula sa mga bitak sa maliit na kabibe ng pagong. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang kumikislap na refleksyon ng Flood Dragon sa madilim na tubig sa ibaba. Pagkatapos ay itinaas ng pagong ang isang maliit na kuko at pinakawalan ito. Tiningnan ko ang munting nilalang ng may dalisay na paghanga. Hayaan nating ang Abyssal Flood Dragon ang maging unang hakbang sa landas ng itim na pagong. Sa kabutihang palad, sa basement warehouse ng Wonshu House nakaupo ang isang sirang malamig na ahas, eksaktong kailangan para sa fusion.
Maingat kong kinuha ang maliit na pawikan mula sa kalawang na kulungan, pagkatapos ay nilakad ko ang kulungan ng ahas sa sulok, kinuha ito, at sinabi, kukunin ko ang dalawa. Nakita ng katulong kung gaano ako kasaya at hindi na ako pinigilan. Sabi niya, sige, 5,000 bawat isa, 5 pang mil ay pasok sa saklaw. Nagmamadali akong ibalik sila at kunin ang kanilang spirit card, kaya nagbayad agad ako ng 100,000. Lalong lumawak ang ngiti ng assistant at niyaya niya akong bumalik sa pangunahing palapag. Sabi ko, may 100,000 pa ako. Pwede mo bang kunin ang 3 materyales para sa akin at ibinigay ko sa kanya ang mga pangalan ng mga kailangang gamitin para sa fusion. Habang wala ang assistant, lahat ng mata sa hall ay nakatutok sa akin. Tingnan mo siya, bumili siya ng 2 sirang hayop. Nawala na ba talaga siya ng katinoan? Ano ang magagawa mo dyan? Ginamit mo sila bilang pabigat lang. Ha, narating ng mga salita ang aking tainga. Isang maliit na pagong at isang ahas sa aking palad na nakayuko, ang kanilang tahimik na pag-iyak ay hindi mapigilan. Nararamdaman ko ang panginginig sa aking balat. Tiningnan ko ang mga mata ng mga nanlilibak sa kanila ng may malamig at matatag na tingin. Pagkatapos ay kinausap ko ang 2 munting nilalang, huwag silang pakinggan, hindi kayo pabigat. Pinili kita, kaya ikaw ang pinakamahusay sa buong mundo. Ang 2 maliit ay nakatingin sa akin ng hindi makapaniwala. Dahan-dahan, maingat nilang binaba ang nakakorba nilang mga ulo. Tumingin ako sa kanila at tumango ng matatag. Walang sino man ang pwedeng magsalita tungkol sa aking mga hayop ng ganon. Biglang bumalik ang assistant na parang nagmamadali at inabot sa akin ng 3 kahon. Nawasak ng mga materyales ang natitirang 100,000. Lubos na akong walang pera ngayon. Kinuha ko ang mga materyales, umalis sa Wonshu House at bumalik sa hotel. Inilok ko ang mga kortina. Hindi ko alam kung ano ang dulot ng proseso ng pagsasanib, isang bagay na hindi kayang makita ng iba dahil sa pagbabago ng katotohanan. Palalakasan kita ngayon. Medyo masakit ito. Kung sobra na, sabihin mo lang sa akin na tumigil. Pareho silang umiling at tahimik na nangakong kahit mamatay tayo sa sakit, hindi tayo iiyak, lalakas tayo. Ipaglalaban natin ang mabuting Panginoon sa harap natin. Binuksan ko ang 3 kahon at inilatag ang mga materyales para sa fusion. Isang kabaong na nakabaon sa kailaliman, tubig ng ilog ng underworld, at isang tali na nakatali. Simulan na natin. Lahat ay naging maayos. Sa huli, parehong nakatulog sa sakit ang 2 nang hindi man lang umungol. Nasaktan ang puso ko para sa kanila. Sa susunod, huwag kang masyadong matigas. Kahit na hindi pa ako naging mas malakas, panatilihin ko pa rin kayong 2. Pagkatapos ay isang haligi ng gintong liwanag ang bomb alert sa kanila. Isang di nakikitang alon ang dumaan sa mga pader at diretso sa langit, nagkalat ng liwanag sa bawat direksyon. Sa kabutihang palad, lahat ng butas sa kwarto ay seliado ng mahigpit. Walang nakapansin ng kahit ano sa labas. Sa tanggapan ng gobernador ng lungsod ng Nanyang, si Gobernador Su Tingling ay nasa gitna ng isang pagpupulong tungkol sa bagong lumitaw na bitak sa Nanyang. Sa susunod na sandali, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Isang bitak ang pumutol sa gitna ng conference table. Mabilis na pumintig ang mga mata ni Su Tingling. Tumingin siya sa ibaba sa lungsod sa labas ng bintana. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong gintong aura. Ang isang bagay na kayang maglabas ng ganitong enerhiya ay maaaring isang napakalakas na punit mula sa ibang mundo na bumubukas o isang alamat na dakilang unang hayop na lumalabas. Agad niyang binuwag ang huli. Halos 1,000 taon na walang nagsasalita tungkol sa isang dakilang unang hayop. Paano kaya basta-basta makikita sa lungsod ng Nanyang, naging seryoso ang kanyang mukha? Sinabi niya, simulan agad ang masusing paglilinis sa bawat bitak sa paligid ng Nanyang. Samantala, sa kwarto ng hotel, ang gintong liwanag ay unti-unting nawala. Agad kong sinilip ang pagong at ang ahas. Pareho silang nagbago ng sobra sa pagkakakilala. Ang maliit na pagong ay lumaki ng 2 beses, halos kasing laki ng isang palanggana, at ang mga bitak sa kanyang kabibe ay gumaling na, ngayon natatakpan ng isang layer ng ice blow na mga guhit. Isang maliit na bukol na parang yelong ginto ang tumubo sa ibabaw ng ulo ng ahas. Umabot na ito ng 1 metro ang haba. Ang buntot ng itim na ahas ay nakabalot sa shell. Parang naging isa na ang 2. Tiningnan ko sila, nakatulog pa rin ng mahimbing, at huminga ng tahimik. Kumakaba ang puso ko, sinuri ko ang kanilang bagong paglalarawan. Ice Death Bone Chill Black Tortoise, grade legendaryo. Hindi na maaaring pagsamahin pa. Talagang ang naging isang legendary grade na itim na pagong ito. Hindi ko mapigilan ang pagbaha ng damdamin. Kalidad na legendaryo, isang kapangyarihang nakita ko lang sa telebisyon, at ngayon ay totoo na. Ang maliit na pagong ay walang katulad sa dambuhalang dragon ng abyss na nakita ko noon. Sinubukan kong paandarin ng maayos ang tibok ng puso ko. Ang pagtataksil noong nakaraang gabi ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Di nagtagal, dumating na ang araw ng pagsubok. Puno ang pasukan, nag-uusap ang mga estudyante tungkol sa kanilang mga hayop at naghahanap ng mga kakampi. Matindi ang mga halimaw sa loob. Para sa karamihan, ang pagtutulungan ang tanging makatuwirang pagpipilian. Nang dumating ako, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Nakayakap si Jiang Hai sa kanyang kasintahan na si Lin Yat-ing. Ang Abyssal Flood Dragon ay nakatayo sa ibabaw nilang 2. Puno ng mga estudyante sa paligid, bawat isa ay nagsusumamong lumapit kay Jiang Hai. Boss, ang galing mo. Isang epicong grade na baha na dragon. Ang unang pwesto sa pagsubok na ito ay para sa iyo na. Isang estudyante ang tumuro sa pasukan, sa akin. Boss, hindi ba yun ang iyong kapatid? Hindi mo ba sinabi na tinawagan ng iyong kapatid ang isang walang kwentang bulok na mole? Paano naging parang turtle ito? Ngumiti ako sa sarili ko at tahimik na nanunood, curious kung paano magpapaliwanag ang mahal kong kapatid tungkol dito. Mukhang hindi komportable si Jiang Hai sa aking tingin, saka nagsalita si Lin Yat-ing.
Malinaw na tinakwil niya ang pimple. Sino ba ang gugustuhin ng isang walang kwentang bagay tulad niyan? At isa pang bagay, matagal nang hindi kapatid si Jiang Hai. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dito. Bumalik siya sa tabi ni Jiang Hai. Hindi ko mapigil ang matawa. Aking mahal na maliit na kapatid, talagang marunong siyang magbago ng kwento. Kailan pa ako naging taong nagising sa isang walang kwentang mall? Pero ngayon hindi pa ang tamang panahon para sa paghihiganti. Kapag nasa loob na tayo ng paglilitis, hahanapin ko ang tamang pagkakataon. Jiang Hai suminghap ng pagod at lumapit kasama si Lin Yating sa kanyang tabi. Sabi niya, bakit pa magdadala ng isang walang kwentang pagong para lang mapahamak ka? Ngumiti ako ng malamig. Jiang Hai, sayang at hindi ka pumasok sa pag-arte. Hindi ako dito para makipagtalo sa'yo. Mag-iiwan na lang ako ng isang payo sa'yo. Huminto ako at tiningnan siya ng may bukas na paghamak. Basura pa rin ay basura. Pag nakawin ng isang bagay mula sa iba, hindi nito binabago kung sino ka. Lumakad na ako palayo. Jiang Hai na galit na tinawag, crush ka pa rin ba? Nagsasalita pa rin, bibigyan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Pagkatapos ay sa Abyssal Flood Dragon, sinabi niya, wasakin mo ang sirang kaliskis ng pagong na iyon. Ang Abyssal Flood Dragon ay sumabog pasulong bago pa man matapos ang mga salita. Ang lila nitong buntot ay naging matalim na parang salarin at dumiretso sa aking hayop. May mga tingin ng awa ang dumaan sa mga tao. Yung hayop ng kawawang lalaki ay malamang masaktan ng husto sa pinakamainam na kaso. Anong inaasahan niya na may kapatid na may Flood Dragon? Sa kanilang mga mata, wala akong pag-asa na makagalaw ng mabilis. Ngunit sa sandaling bumagsak ang buntot ng dragon sa kabibe, isang water shield ang bomb-alot at sumipsip sa tama. Imposible. Paano siya nakareact ng ganun kabilis? At higit sa lahat na ipagtanggol ng pagong na iyon ang atake ng isang baha na dragon. Nagkagulo ang mga hininga sa bawat panig. Pati si Jiang Hai ay mukhang nagulat. Hindi pwedeng mangyari iyon. Biglang isang tahimik na tawa ang umalingaw sa bawat tainga. Tumingin ako kay Jiang Hai na may nakakatawang ngiti. Sabi ko na, alam kong gagawin mo yan kasi ikaw ang unang umatake. Huwag mong sabihin na hindi ako patas. Sa sandaling iyon, tumunog ang kampana. Opisyal nang nagsimula ang paunang pagsubok. Nagkakahiwa-hiwalay ang mga estudyante sa paligid namin. Bahagyang nag-alala ako at pinigilan ko ang aking hayop gamit ang nakataas na kamay. Sinunggaban ni Jiang Hai ang pagkakataon, niyakap si Lin Yating sa kamay at tumakbo papunta sa pinto. Bago siya tuluyang nawala, bumaling siya pabalik na may ngisi, walang silbi. Tingnan natin kung paano ka mamatay dyan. Tumingin ako sa kanya ng malamig na paghamak, saka naglakad papunta sa pinto kasama ang aking hayop sa tabi. Sa loob ng espasyo ng pagsubok, natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa isang makapal na gubat, ang mga orb ng pagtuklas ay umiikot sa itaas, pinapanatili ang lahat sa paningin. Ayon sa patakaran, kailangan kong patayin ang mga halimaw at kumita ng puntos upang makapasok sa top 1,000 sa buong alyansa. Tiningnan ko ang oras, 3 oras na lang hanggang matapos ang pagsubok. Kailangan na akong kumilos. Xuanbao, sa pagkakataong ito, pupunta tayo sa unahan. Xuanbao ang pangalan na ibinigay ko upang itago ang tunay nitong pagkakakilanlan bilang isang itim na pagong. Tumango si Xuanbao ng matatag ang tingin at tiyak. Pinisil ko ang ulo nito at nagsimula ng pumasok sa gubat. Halos agad kaming nagkita ng aming unang halimaw, isang 2 metrong timber wolf na may pilak asul na balahibo, tinatawag na Thunderfoam Wolf, Bronze Tier 2. Ang una naming pagkikita ay isang hayop na Tier 2 at isang uri ng kidlat. Para sa karamihan, masamang palatandaan yon. Isang maling galaw lang at maaaring ikamatay. Matatag ang aking ekspresyon. Xuanbao, patayin mo na. Matagal nang naghihintay si Xuanbao para dito. Nagniningas ang galit sa kanyang puso. Ito ang kauna-unahang laban nito mula nang magbago. Sa utos ko, isang malalim na bughaw na alon ng tubig ang kumalat sa buong katawan nito. Tumatakbo ito ng mabilis. Madaling naitaboy ng alon ng tubig ang kidlat na kagat ng Thunderfoam Wolf kahit na naputol pa ang 2 ngipin nito sa proseso. Lumipad pabalik ang lobo at bumangga sa isang puno. Sabi ko, gamitin ang yungib ng dilim na ulap. Bumulong si Xuanbao at huminga ng paikat-ikot na usok ng madilim na asul na singaw ng tubig. Ang ulap ay bumalot sa paligid ng Thunderfoam Wolf. Isang nakasisindak na sigaw ang pumutol sa hangin. Nang mawala ang ulap, tanging isang malinis na kalansay ng lobo ang natira sa lupa. Isang bola ng enerhiya ang umakyat mula sa kalansay at lumubog sa loob ni Xuanbao. Naramdaman ko ang pagbabago kay Xuanbao. Isang pumatay na lang sa Tier 2 at malamang aabot na ito sa Tier 2 mismo. Pero ang pinaka nagpa-sorpresa sa akin ay nagawa ng Black Tortoise na mapatay ang Thunderfoam Wolf sa isang galaw lang kahit na nasa magkaibang tier. Ang galing mo, Xuanbao. Lumuhad ako para yakapin ito at nadiskubre kong umiiyak ito. Naintindihan ko. Sobrang excited nito. Matagal na nitong tinitiis ang madilim na basement ng Wonshu House, walang ginawa kundi pagtawanan at pagtawag puri. Sa wakas, nakalaya na ito mula sa lahat ng iyon. Ang laki ng agwat ay sa wakas na ibsan. Maingat kong pinisil ang ulo nito. Nasa likod mo na ang ganitong uri ng buhay. Kayo dalawa ay magiging pinakamalakas na hayop sa mundo. Parehong matinding tumango ang mga bata. Nag-iyak ang mga luha sa kanilang mga mukha. Tahimik nilang ipinangako na mula sa araw na ito, ibibigay nila ang kanilang buhay upang protektahan ang kanilang Panginoon. Pagkatapos ng Thunderfoam Wolf, nagsimula kaming maghanap ng mas mahihirap na biktima.
Mga 10 minuto ang lumipas, lumitaw ang aming ikalawang halimaw. Isang bronze tier 2 poison tail scorpion. Maaaring ito ay may laso na uri, ngunit hindi ito nakalaban ni Xuanbao. Bumaba ang Yinabas Mist sa ibabaw nito. Sa loob ng ilang segundo, wala nang natira kundi mga buto. Isang energy orb ang umakyat mula sa bangkay at pumasok sa ulo ni Xuanbao. Agad kong sinuri ang estado nito. Diretso nang umakyat si Xuanbao sa bronze tier 2. Bago pa man ako makapagdiwang, isang pagbaha ng espiritual na lakas ang bumalot sa aking isipan. Pumantay na rin ang aking antas sa bronze tier 2. Ang antas ng tagapag-alaga ay sumusunod sa mga hayop na kanilang inaalagaan. At habang lumalago ang espiritual na lakas, may pagkakataon na makipag-ugnayan pa ng mas maraming hayop sa hinaharap. Hinawakan ko ang ulo ng maliit na itim na pagong, tahimik na masaya. Pagkatapos yun, mas malalim kaming pumasok sa gubat, hinahanap ang mga monster na may pinakamataas na tier na makikita namin. Bawat hayop na nadaanan namin, maging tier 1 o tier 2, pinatay namin ng walang palya, at ang aking puntos ay tumaas na parang rocket. Sa monitoring room ng Nanyang Middle School, abala si Supervisor Wu Yang sa pag-upload ng footage ng surveillance sa headquarters ng Alliance. May mga hakbang na nanggagaling mula sa likod. Ito ay siguro Principal Liu Yifeng. Mabilis siyang lumapit, nakatutok ang mga mata sa ranggo sa pangunahing screen at nagtanong, ilang mula sa ating paaralan ang nakapasok sa top 1,000. Ngumuso si Wu Yang. Mas mahina ang grupo ngayong taon kaysa noong nakaraang taon, 3 lang ang nakapasok hanggang ngayon. Nilingan ni Principal Liu ang ulo sa pagkadismaya. Nagpatuloy si Wu Yang at si Jiang Hailang na may epikong grado na baha ng dragon ang nakapasok sa top 200. Kakaunti lang ang nakalusot sa 1,000 ang puntos. Ang dalawa pa ay nasa labas ng top 800. Nakangiti at umiling si Principal Liu. Nagkakaproblema ang buong alliance ngayong taon. Mas kaunti sa 200 estudyante ang nakakuha ng 1,000 puntos. Sa ganitong takbo, muling matatalo tayo sa World Challenge laban sa Charm Demon Clan. Si Wu Yang ay rin huminga ng malalim. Kung matatalo muli ang alliance ngayong taon, magiging ikasampung sunod-sunod na talo ito. Habang nagbabalik siya para ayusin ang footage ng estudyante, isang pangalan ang biglang lumitaw sa ibaba ng pangunahing screen. Nanyang Middle School, Jiang Lin. Ngumiti si Wu Yang at nakalapit na sana upang tawagin ang principal. Nang mapanood niya ang pangalan na umakyat na parang rocket, dumaan sa ika-50 sa isang hininga. Guro, tignan mo ito. Nasa kalagitnaan na siya ng pinto, bumalik, sinundan niya ang tingin ni Wu Yang sa ranggo ng Alliance. Sa loob lang ng isang sulyap, umakyat na ang pangalan ko sa ika-100 pwesto, at patuloy pa rin ang pagtaas ng score sa tabi nito sa nakakatakot na bilis. Kakabreak lang ng 2,000, pumikit ng mahigpit ang mga mata ni Liu Yifeng. Nakatingin siya sa pangalan, hindi kumukurap. Paano maaaring tumaas ng ganito kabilis ang score? Nagsususpecha si Wu Yang na may mali sa datos. Kahit si Jiang Hai na may epic grade na beast ay halos hindi umabot ng 1,000 at talampasan ko siya ng 1,000 puntos sa loob lamang ng ilang minuto. Sinuri niya ang lahat kahit nag-file ng ulat sa punong tanggapan ng Alliance. Walang nakitang mali. Sinubukan ni Liu Yifeng na panatilihin ang kanyang katinoan, ngunit ayaw makipagtulungan ng mga sulok ng kanyang bibig. Lumagpas na ang aking score sa 3,000 kaya nasa top 10 na ako sa Alliance. Ang agwat sa pagitan ko at ang nangunguna ay umabot na lamang sa 600 puntos at hindi ako nagpapakita ng senyales na bumabagal. Sigaw ni Principal Liu, ipakita ang surveillance feed niya, ngayon na. Kung tama ang naaalala ko, siya ang nakatatandang kapatid ni Jiang Hai, pero sabi nila na nagising lang siya bilang isang ordinaryong dirt mold king. Naunawaan na ni Wu Yang ang kahalagahan ng sitwasyon. Inilabas niya ang live feed ko sa monitor. Patuloy pang umaakyat ang pangalan ko. Nakuha ko na ang unang pwesto at talampasan ko na ang 5,000 puntos. Nakalimutan ni Liu Yifeng ang lahat ng itsura at direktang pumunta sa harap ng screen para manood. Sa video, kasabay ko ang maliit na itim na pagong sumusunod sa isang ilog papalalim sa gubat. Sa masusing pagsusuri, parehong narating na ng tagapag-alaga at ng hayop ang bronze tier 4. Xuanbao, sigurado ka bang nakaramdam ka ng tier 6 na halimaw sa mas malalim pa? Tumango ng matatag ang maliit na itim na pagong, hindi kumikibo ang mga mata. May kalahating oras na lang. Ngayon malalaman natin kung gaano talaga kalakas ang isang tier 6 na halimaw. 10 minuto ang lumipas at tama nga, isang tier 6 na halimaw na may bronze na aura ang lumitaw. Tumingin ako sa madilim na kayumangging spineback bear. Kahit ang presyon ng bronze aura nito sa tier 6 na ay nasa ibang klase kumpara sa mas mababang antas. Kung nasa tier 5 si Xuanbao, hindi na ako mag-aalala kahit kailan. Pero nasa tier 4 lang kami, 2 buong antas ang layo. Pero ang mas nakapagpasama ng loob ay hindi ako nag-iisa. Isang grupong 5 tao ang unti-unting napipilitan pabalay ka ng spineback bear, palapit ng palapit sa gilid ng ilog. Isang kasamahan ang tumawag, hubad ang boses, "Boss, makakalabas na ba tayo dito? Anong kinatatakutan mo? Malapit nang maubos, ituloy mo lang." Hinawakan ni Zhang Hai ang braso ng isa sa kanyang mga kasamahan at itinulak sila palayo. Napanood ko ang lahat ng nangyari. Ito talaga ang palaging pagkatao ng nakababatang kapatid ko. Gagawin niya ang kahit ano para sa sarili niyang kapakanan. Anong swerte? Mahal kong munting kapatid. Nanunood ako ng malamig na walang imik, naghihintay ng tamang sandali. Ang kasamahan na naitulak ay nagtangkang umatras, ngunit
naputol siya ng baha ng dragon. Nakalibutan siya. Walang paraan para umusad. Walang paraan para umatras. Hindi nagatubili ang Spineback Bear. Isang galit na sulyap, at tapos na. Hindi kumurap si Zhang Hai. Hindi isang segundong pag-aalinlangan. Lumapit siya at kinuha ang isa pang kasamahan. Ikaw na ang bahala. Hindi pa niya naiproseso kung ano ang nangyayari bago siya itinatapon ng diretso sa harap ng oso. Nagniningning ang mga mata sa pula, sumigaw siya gamit ang huling hininga, Zhang Hai, basura ka. Hindi man lang napasinghap si Zhang Hai. Itinulak niya rin ang huling kasamahan pasulong at tiningnan ng Flood Dragon. Hanapin ang tamang pagkakataon, ipitin ang oso, at magbigay ng oras para makalayo siya at si Lin Yat-ing. Ang Spineback Bear ay nakita ang isang katawan na papalapit dito. Inilabas nito ang kanyang libong spine furry claw, handang tapusin siya, ngunit bumagal ang kanyang paa. Biglang bumalat sa buong katawan ng bear ang isang makapal na ulap ng madilim na bughaw na hamog na nyebe, at isang nakakatakot na sigaw ang umalingaw mula sa loob nito. Nang mawala ang ulap, ang tanging natira sa dating nakakatakot na Spineback Bear ay mga buto. Napatigil si Zhang Hai. Hinawakan niya si Lin Yat-ing at pinalibot upang tumakbo, ngunit natuklasan niyang hindi siya makagalaw. Matagal nang hindi nagkita, bunso. Naabutan niya ang boses ko bago ako, at napalingon si Zhang Hai nang hindi makapaniwala upang makita akong papalapit. Ngumiti ako ng maganda, lumapit, at pinisil ng bahagya ang pisngi ni Zhang Hai. Anong problema? Hindi mo magawang tawaging kuya ako. Sa parehong sandali, isang enerhiya na orbang umakyat mula sa bangkay ng Spineback Bear at pumasok sa ulo ni Zhen Zhao. Si Zhen Zhao ay umabante diretso sa Bronze Tier 5. Lalong lumakas ang puwersang pumipigil kay Zhang Hai. Nararamdaman ni Zhang Hai na dumb-oval ang bigat sa kanyang likod. Bumagsak si Lin Yat-ing ng patag sa lupa. Lumitaw ang mga pupil ni Zhang Hai na parang mga tuldok. Sa sandaling iyon, para siyang demonyo sa paningin niya. Hinapang laway niya, gago. Pumunta ka sa impyerno. Humigpit ang kanyang mga mata. Hinawi ng buntot ng Abyssal Flood Dragon ang hangin. Naka-activate ang Shadow Execution. Direktang nakatutok sa akin. Hindi ito nakatama. Pinoprotektahan ng domain ng itim na pagong ni Zhen Zhao ang bawat pulgada nito. Naging malamig ang mga mata ko. Zhang Hai, talagang hindi ka nagpapahuli. Iyon palang galaw ay para sa ikamamatay ko. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay pinagsak ako ang paa ko kay Zhang Hai at pinatumba siya sa lupa. Nakatayo ako sa mukha niya at sinabi, naisip mo na ba, ikaw, nanay, at tatay, naaabot tayo sa ganito. Minsan talaga gusto kitang patayin. Hindi pa kailanman nalapit si Zhang Hai sa kamatayan tulad nito. Puno ng takot ang mga mata niya at nanginginig ang boses niya. Bakit ang dambuhalang pagong na iyon ang lakas? Ito ang lugar ng pagsubok. Hindi mo ako pwedeng patayin dito. Ang mga salita ay halos isang sigaw na may takot na sumasakop sa bawat pantig. Inangat ko ang paa ko. Syempre hindi kita papatayin. Tumingin ako sa Flood Dragon na ngayon nakapako na ni Zhen Zhao. Pero bibigyan kita ng kaunting hudyat kung ano ang parating. Zhen Zhao, hawakan mo ang dragon. Pumigla si Zhen Zhao ng mahina at pinigilan ng bahaing dragon ng mas matinding pagpiga. Bumagsak ang bahaing dragon mula sa langit. Mas mataas si Zhen Zhao ng 2 buong luha. Hindi makakatapat ang baang dragon. Pumihit ako sa bulsa ko at humawak ng maliit na kutsilyo. Sumigaw si Zhang Hai, anong ginagawa mo sa aking dragon? Ang iyong dragon, natawa ako. Inipit ko ang tabo sa likod na kaliskis ng dragon at hiwaing maingat hanggang sa kabila, kasama na ang laman. Ang dambuhalang dragon ng baha ay umiyak sa sakit, hindi makagalaw kahit isang kalamnan habang pinipilit ni Zhen Zhao. Inikat ko ang tibak sa itim na bukol sa ulo ng dragon at inalis din yon, kasama ang laman. Tumigil ka na, tumigil. Malamlam ang mga mata ni Zhang Hai, nakakunot ang mukha sa walang magawa niyang galit. Ngunit sa eksaktong sandaling yon, nagsimula ng magbago ang paligid namin. Tapos na ang 3 oras na pagsubok. Bawat estudyante ay inalis mula sa gubat at dinala sa ikalawang yugto ng pagsubok. Sa loob ng monitoring room, nakatitig si Principal Liu Yifeng sa huling nakaperming frame ng aking feed na puno ng paghanga. In-upload ni Wuyang ang pinakabagong kuha sa headquarters ng Alliance. Nakapirmi na ang huling ranggo ng pagsubok na may unang pwesto. Nanyang Middle School, Jianglin, 10,860 puntos. S-rank. Sa ikalawang pwesto, malayo sa unahan, si Su Xiaoxiao na may 2,600 puntos lang. Kumabog ang puso ni Principal Liu habang nakatitig sa pangalan sa tuktok ng screen. Katatapos lang ipanganak sa Nanyang City ang kauna-unahang S-rank ng Alliance. Halos hindi na niya mapanatili ang sarili. Bago pa siya makabawi, binasag ang pintuan ng monitoring room. Pumasok si Gobernador Su Tinglan. Tinitigan niya ng diretso ang principal. Ano ang kwento kay Jiang Lin? Hindi titigil ang headquarters ng Alliance sa pagtawag sa akin. Natawa nang walang magawa si Principal Liu at ikinwento ang buong kwento. Pagkatapos ay itinuro niya ang nakaperming larawan sa monitor at sinabi, sa mahigit 60 taon ko nang hindi nakita ang ganitong uri ng hayop. Tumingin si Su Tinglan sa screen. Yung kombinasyon ng pagong at itim na ahas nakapatay sa Spineback Bear sa isang galaw lang, oo ang sabi ni Principal. Si Su Tinglan ay hindi pa rin makapaniwala. Isang tier 5 na pagong na halos kasya sa lababo ang taas ay nakatalon at pumatay sa tier 6 na Spineback Bear, pero kailangang hintayin ang katotohanan hanggang matapos ang pagsubok at makapagtanong siya ng personal. I-load ang ikalawang yugto ng feed. Pumasok kami ni Zuan Bao sa isang silid na hindi hihigit sa 100 metro ang lapad.
Tayo lang dalawa. Inilagay ko sa bulsa ko ang pabaligtad na kaliskis at sungay ng dragon na inukit ko. Shanghai, na may malubhang sugat ang Abyssal Flood Dragon. Wala kang pagkakataon makapasok sa Spark University ngayon. Ang ikalawang yugto ay hindi na tungkol sa panghuhuli ng mga halimaw para sa puntos. Ito ay tungkol sa kung gaano katagal makalalaban ng bawat estudyante laban sa mga puppet na umaatake. Mas maraming puntos ang nakukuha habang mas matagal kang nakatagal. Nagpakatatag ako at itinapak ang mga paa ko. Bumukas ang pader na bato. Isang puppet na gawa sa bato at bakal ang pumasok. Antas bronze 2. Hindi ito tumigil kahit isang segundo. Lumakad ito ng diretso kay Zuan Bao at tinutukan ako. Zuan Bao, atakehin mo ito. Sumunod agad si Zuan Bao. Una niyang ginamit ang mabigat na presyon upang pabagalin ito, saka inilabas ang Yin Abyss Mist at natunaw ang trial puppet sa likidong metal. Nakatitig ako sa lawa ng tinunaw na bakal at huminga ng dahan-dahan. Hindi muna tinarget ng mga puppet ang hayop. Diretso silang pumunta sa Tamers. Agad akong pumasok sa likod ni Zuan Bao. Nasa bronze tier 5 na ako ngayon, pero kung walang pagising na kakayahan, wala akong pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Tamer lang ang nagbubukas ng kanilang likas na kakayahan sa diamond tier. Bago noon, para silang kahit sino sa isang laban. Pagkatapos, muling bumukas ang pintong bato. Isang mas makapangyarihang puppet ang lumabas. Unang kumilos si Zuan Bao. Niyayakap ako sa isang itim na tortoise na domain upang protektahan ako mula sa atake. Ang bagong puppet ay hinubog mula sa naglalagablab na bato. Pangalan, Blaze Puppet. Antas ng bronze 3. Hindi ito nag-aksaya ng oras. Ititinaas ang kaliwang braso nito na nakatutok direkta sa akin at nagbuga ng 3 mabilis na sipa ng apoy. Wala na akong oras para kumilos. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng domain ng itim na pagong ni Zuan Bao. Nakalakad ako nang walang nasaktan. Lumipas ang 3 minuto. Matapos wasakin ang bronze tier 5 na puppet ng kulog, sa wakas nagbago na ang susunod na alon. Nakaluhod ako sa pader at pinanood ang 2 bagong puppets na pumasok sa pamamagitan ng batong pintuan. Isang puppet na gawa sa kahoy at isang puppet na gawa sa lupa. Parehong bronze tier 5. Patuloy akong gumalaw, sinisigurong hindi maabot ng mga puppet. Isang tama lang at tapos na ang pagsubok. Samantala, sa silid ng pagmamanman, sa wakas ay nakita ni Gobernador Su Tinglin kung hanggang saan ang aking tunay na kakayahan at hindi na ako S-rank. Nalagpasan ko na ang 20,000 puntos. Ako ang kauna-unahang SS rank na naitala. Kung makikita mga pupil ni Su Tinglin, nakatingin siya ng matindi sa pangalan sa screen. Huling beses na may lumabas na SS rank sa Spark Alliance ay 2,000 taon na ang nakalipas. Sa loob ng trial space, nalagpasan ko ang mga mekanikal na hamon. Ngayon ay 9 na minuto na, pero nauubusan na ako ng oras. 10 bronze tier 5 trial puppets ang biglang nag-ikot ang mga core sa dibdib, nagsasama-sama ang mga elemento at nagsasalin-salin. Pagkatapos ay nagsanib sila sa isang dambuhalang composite puppet, 5 metro ang taas, nagbabago-bago sa bawat kulay ng spectrum. Hindi ko inaasahan yon. Nabigla ako. Ang dambuhalang pinagsama-samang puppet ay direktang tumalon sa silver na antas. Hindi natalo ni Zuan Bao ito. At sa huli, talo rin tayo. Nakatakda ng eksaktong 1,000 segundo ang buong oras. Huling score, higit sa 30,000 puntos. Rating, SS rank. Sobrang gulat ni Su Tinglin na hindi makapagsalita. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakarinig ng score na 30,000 sa mga pagsubok ng Spark Alliance. Nang idinisenyo ang sistema ng pagsubok, itinakda ang pinakamataas na limitasyon sa ilalim ng palagay na walang sino man ang makakabreak nito dahil ang paglabag dito ay mangangailangan ng isang halimaw na hindi bababa sa legendary grade at hindi lang basta legendary grade. Biglang naalala ni Su Tinglin ang malakas na alon ng enerhiya na dumaan sa Nanyang City noong isang araw. Noong panahong yun, pinaghinalaan niya na may bagong bukas na interdimensional na puwang. Ngayon ay naisip niya na maaaring nahanap na niya ang sagot. Sa parehong oras, lumabas ako sa trial space kasama si Zuan Bao at bumalik sa entrance. Karamihan sa mga tao ay umalis na matapos ang ikalawang yugto. May iilan na lang ang natitira dito. Ngunit sa sandaling lumabas ako, isang sigaw ng matinding galit ang nanggaling sa likod ko. Papatayin kita. Si Shanghai yon. Dahil nasugatan ng bahaing dragon, 3 segundo lang siya nakalaban sa ikalawang yugto bago bumagsak at matagal na siyang nakatayo sa pintuan mula noon. Ang kanyang marka sa pagsubok ay bumaba sa labas ng top 1,000, nawalan siya ng pagkakataong makapag-apply sa Spark University. Ang mga mata ni Shanghai ay ganap na mapula ang dugo. Inilabas niya ang isang kutsilyo at tinutukan ako. Tumawa ako ng malamig, kinuha ang maliit kong tibak at pinakawalan ang kanyang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Alam ko nang mas mahusay kaysa kanino man ang kakayahan sa pakikipaglaban nitong bunso ko. Sabi ko, mahal kong munting kapatid, talagang wala ka ng pag-asa. Nadapa si Shanghai sa lupa. Nang marinig yon, muling nagliyab ang matagal nang nakatagong galit niya. Muling nagsimula siyang tumakbo para sumugod nang biglang lumitaw ang isang dosenang kawani mula sa walang hanggang, pinutol si Shanghai at niyayakap ako sa isang siksik na bilog. Ang nasa unahan ay nakatingin sa akin ng seryoso. Nais ng principal na pumunta ka sa silid ng monitoring. Kumunat ang aking mga mata. Kahit ang aking pagganap ay nakakuha na ng pansin ng principal, hindi ko pa alam ang aking marka sa puntong ito.
Napapalibutan ng mga kawani, ako'y dinala palayo sa pasukan ng pagsubok. Bago ako nawala sa paningin, humarap ako. Tiningnan ko si Jiang Hai na nakahiga sa lupa na may malamig at walang buhay na mga mata. Dapat ay pasalamatan mo ang iyong sarili. Kung pinapayagan ng pagpatay sa pagsusulit, matagal nang malamig ang iyong katawan. Tumalikod na ako nang hindi tumitingin pabalik. Ang mga mata ni Jiang Hai ay parang isang web ng sira-sirang mga ugat nakatitig sa silhouette na unti-unting lumiliit sa distansya. Kung kaya niya, huhuberin niya ako ng buhay gamit ang sariling mga kamay. Nakatihaya ang Abyssal Flood Dragon sa kanyang tabi, malinaw na nasa kritikal na kalagayan. Sa huli, kinuha ko ang pinakamahalagang bahagi nito, ang kabaligtaran na kaliskis at ang umuusbong na sungay. Hinawakan ni Lin Yating ang kamay ni Jiang Hai. Sumama ka sa akin. Dalhin kita sa pinakamahusay na manggagamot na mahanap ko. Nananatiling madilim at tahimik ang ekspresyon ni Jiang Hai. Isang patak ng dugo na parang luha ang dahan-daang damaloy mula sa sulok ng kanyang mata. Matapos ang isang mahabang katahimikan, sinabi niya, Yating, tulungan mo ako. Lin Yating ngumiti. Jiang Lin, magpahinga ka ng mahimbing. Bago ang pagsusuri sa Spark University, papualan siya ng pamilya Lin ng tuluyan. Sa sandaling iyon, dumaan ang Abyssal Flood Dragon, nakatutok ang mga purple-black nitong mata sa direksyong pinuntahan ko, puno ng galit. Galit na natuklasan kong paraan upang lumakas at hindi nito sinabi. Kung ginawa ko yon, hindi sana nito pinili si Jiang Hai na walang kwenta. Galit na ipinakita ko na walang pakialam sa kung ano ang dati naming estado at malamig na inukit ang kanyang kaliskis at sungay. Samantala, sa monitoring room ng Nanyang Middle School, dumating ako kasama ang staff escort. Punong Guru Lu Yefeng ay lumapit at tumuro sa isang kahangahangang babae. Ito si Su Tinglin, gobernadora ng lungsod ng Nanyang. Pagkatapos ay tumuro siya sa isang lalaking nasa katamtamang edad, mas magalang ang kilos. Ito si Chief Instructor Xu Xian, ipinadala ng Military District. Sinasakupan niya ang pagiging patas ng mga paunang pagsubok sa bawat lungsod. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Yung pangalang iyon ay kumalat sa bawat sulok ng Spark Alliance. Dahil hindi lamang si Xu Xian ay isang sagradong antas na tagapag-alaga ng mga hayop, kundi siya rin ang nanalo ng unang pwesto sa World Challenge laban sa Dragon Clan 10 taon na ang nakalipas. Agad akong yumuko ng may paggalang. Ginoo, punong instruktor, ngumiti si Xu Xian at bahagyang tumango, tinulungan akong tumayo. Ang pangalan mo ay nagpapaikot sa buong himpilan militar. Binabati kita sa pagiging una sa buong alyansa. Rango na SSS, kabuuang puntos lampas sa 30,000, pangunahin sa buong alyansa. Talagang nagulat ako. Ang mga resulta ay lampas pa sa aking inaasahan. Hindi ko akalain na mauuwi ako sa pagbabasag ng record ng alliance. Pumalo si Xu Xian sa balikat ko. Dahil sa'yo, nagkagulo ang pinakamataas na liderato ng alliance at militar. Talaga bang ganito kalaki ang epekto? Inipit ko ang likod ng ulo ko at napailing ng nakahiya, saka naging seryoso ang mukha ni Xu Xian. Maraming pangunahing grupo ang nagmarka na sa iyo bilang banta dahil ikaw ang kauna-unahang SSS na ranggo sa kasaysayan ng alyansa. Saan nagmula ang iyong alamat na unang hayop? Kumabog ang aking dibdib. Napagtanto ni Xu Xian ang totoo, kahit na may katwiran naman. Isa siyang sagradong antas na tagapag-alaga. Mas magiging nakakagulat kung hindi niya nakilala ang legendary grade ni Xu Xian. Agad akong nagbago ng ekspresyon at sinabi, natagpuan ko si Xu Xian habang naguhukay ng mga wild na gulay sa timog na bahagi ng labas. Nakahandusay siya ng walang malay sa tabi ng isang maliit na ilog. Nang makarating ako, may mga espasyong alon pa rin sa paligid nito, mga alon sa espasyo. Maaaring ito ay isang subworld rift, agad na lumitaw sa isipan ni Xu Xian ang parirala. Sa mundong ito, may dalawang uri ng butas, ang mga butas ng mundo at ang mga butas ng submundo. Ang mga rift ng mundo ay konektado sa malalaking, kumpletong mga mundo na may ganap na umuunlad na batas, tulad ng mundo ng Dragon King o ang mundo ng Charm Demon na nakatakdang makipaglaban ang Alliance ngayong taon. Karamihan sa mga mundong ito ay kalaban ng tao, walang sawang nag-iisip na sakupin ang Alliance. Kaya't ipinadala ng Alliance ang kanilang pinakamalakas na puwersa upang ilipat ang lahat ng 36 na butas sa mundo sa border war zone, malayo sa protektadong pader. Ang mga subworld rift sa kabilang banda ay konektado sa mas maliliit at hindi pa ganap na lihim na mga realm. Ang mga high tier ay maaari pang magsilbing puwersa sa mga hamon ng mundo. Nang marinig ang aking paliwanag, ang unang naisip ni Xu Xian ay isang subworld rift na may legendary grade ang lumitaw. Ang isang rift ng ganitong uri ay isang stratehikong yaman na. Tiningnan ko ang ekspresyon ni Xu Xian at idinagdag, pero ang mga alon ng espasyo ay tumagal lang ng ilang segundo bago maglaho. Akala ko ligtas na, kaya pumunta ako at kinuha si Xu Anbao. Pinisil ko ang maliit na pagong habang sinasabi yon. Tumigil ang tingin ni Xu Xian. Alam na niyang nagsisinungaling ako, pero ayos lang ang pagsisinungaling. Hindi niya inaasahan na makakatanggap ng totoong sagot sa simula pa lang. Matapang ka, hindi ko nahahayaang magpaligoy-ligoy pa. Ang pangunahing tungkulin ko dito ay iulat ang tunay mong kalagayan pabalik sa headquarters. Ang ikalawang dahilan ko, narito ako sa ngalan ng militar at may isang mahalagang bagay na kailangan ko ang iyong tulong. Ito ay may kinalaman sa hamon sa buong mundo ngayong taon. Nainis ako. Ang hamon sa buong mundo. Hindi na nagsalita si Xu Xian. Tumingin siya sa gilid kay Su Tinglen. Agad na naintindihan ni Gobernador So ang senadorias at lumabas kasama sina Punong Guro Liu at Wu Yang. Ngayon, si Xu Xian at ako na lang ang natira sa monitoring room. Hinawi niya ang kamay niya at isang soundproof na harang ang bomb alot sa paligid namin. Malungkot ang boses ni Xu Xian. Napakasensitibo ng bagay na ito. Hindi ito maaaring lumabas sa kwartong ito. Alam mo na ang kalaban natin sa taong ito ay ang mundo ng Charm Demon. Ang mga Charm Demon ay makapangyarihan, lalo na sa kanilang kakayahan
kakayahan sa mental na atake. Malaki ang posibilidad na talo tayo sa kanila. Tumango ako. Napanood ko na ang balita tungkol sa World Challenge Online. Nagpakita si Shu Xian ng mapa ng hangganan ng Alliance at sinabi na italo na natin ang 9 na laban ng sunod-sunod. Pagkatapos ay humarap siya at direktang tumingin sa akin, matigas ang ekspresyon. Kung matatalo tayo ulit ngayong taon, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 10 sunod-sunod na talo? Ibig sabihin, kailangang magbigay ng teritoryo ang Alliance. Nabigla ako. Hindi ko akalain na ganito na kalala ang sitwasyon. Hindi pa nagkaroon ng ganitong pangyayari sa kasaysayan ng record. Iniliko ni Shu Xian ang ulo niya pabalik at ipinikit ang mga mata. Ang pinakamababang sesyon ay isang buong lungsod kasama ang mga katutubong naninirahan dito. Ano ang mangyayari sa mga taong iyon? Ngumingiti si Shu Xian ng may pait. Ang pinakamagandang kalalabasan. Isang mabilis na kamatayan. Kung hindi, kaya nilang gawin ang kahit ano. Lumiit ang aking mga mata. Mas masahol pa kaysa sa aking inisip. Ang populasyon ng isang lungsod ay hindi bababa sa 5 milyon. Kaya hindi talaga natin pwedeng matalo sa hamon na ito laban sa mundo ng mga charm demon. Nakangiti ako ng seryoso. Ayokong makita ang ganitong resulta rin. Sabi ni Shu Xian, ang pinakamalaking kalamangan ng mga charm demon ay ang kanilang mga mental na atake. Ang ating pinakamalaking kahinaan. Kailangan nating humanap ng isang bagay na makakapag-neutralize sa kanila. Itinuro niya ang isang maliit na marka sa mapa. Ang Subworld Rift na malapit sa Guardian Wall ay kasalukuyang nagpo-produce ng Steadfast Binding Steel na maaaring labanan ng mga mental na atake ng charm type. Kung makakakuha tayo ng mataas na kalidad na Steadfast Binding Steel, makakagawa tayo ng mga Steadfast Helmets at mababago natin ang laban para sa Alliance. Pagkatapos, tiningnan ni Shu Xian ako ng diretso. Kailangan mong pumasok at maabot ang sentro ng rift na ito. Dalhin ang Subworld Rift na ito sa ilalim ng kontrol ng Alliance. Naiintindihan ko ang hinihiling niya. Pero nasa Bronze Tier 5 lang ako. Ang pagpasok dyan ay parang pagpasok sa isang libingan. Sabi ni Shu Xian, kakaiba ang rift na ito. Tanging ang mga nasa Bronze Tier 5 o mas mababa pa ang pwedeng pumasok. Kaya tama ka. Magbibigay din ako ng dalawang kasamahan upang samahan ka. Napakadelikado ng butas na ito. Marami na ang nabigo. Pero ikaw lang ang may SS na rango na meron kami. Ikaw lang ang makakagawa nito. Nagbigay si Shu Xian ng isang militar na saludo. Manalo man o matalo, itututupad ng militar ang pangakong isang espesyal na katangian na epic grade na hayop bilang iyong gantimpala. Ang salitang gantimpala ang umakit sa akin. Sa premyong nakahain, sulit itong pag-isipan. At ang bronze tier na rift ay hindi naman dapat masyadong delikado. Pwede na ako dyan. Sabi ko, sa totoo lang, hindi ko talaga kailangan ng isang epic grade na hayop. Pwede mo ba akong tulungan na kunin na lang ang mga ito? Isinulat ko ang mga materyales sa kailangan ni Shu Anbao para mag-evolve. Yin Yang Chaos Fish, 10,000 taon na walang laman na core, banal na tubig ng dagat norte at banal na buhangin ng North Star. Bahagyang nagngingit-ngit ang noo ni Shu Xian. Sa mga ito, ang tanging naranasan ko lang ng personal ay ang North Star Celestial Sand. Ito ay isang material na nasa antas ng alamat. Nasa vault ng Alliance ito. Kung gusto mo, maaari kong isumite ang kahilingan. Ituturing ito bilang iyong gantimpala sa misyon na ito. Sang-ayon ako ng walang pag-aatubili. Unahin mong kunin ang Celestial Sand ng North Star. Ang iba ay hahanapin ko na lang mamaya. Sabi ni Shu Xian, wala ng oras para mag-aksaya. Umalis na tayo ngayon. Babalik kita bago ang pagsusuri sa loob ng 7 araw. Maraming panahon pa. Pagkatapos ay hinawakan niya ako sa braso at direktang pumasok sa labas ng silid ng pagmamanman. Nagbukas ang pinto. Ginoo, kahit ano pa man yan, maaari nating pag-usapan kapag nakabalik na tayo. Hihiram ko ito. Pagkatapos yun, tinawag ni Shu Xian ang kanyang agila, isinakay ako sa likod nito, at ito ay nagbuka ng mga pakpak at umakyat sa langit. Pumuslit ito sa malayo sa bilis ng kidlat. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kong sumakay sa isang lumilipad na hayop sa ganitong taas. Mabilis akong nakasanayan. Tiningnan ko ang ibaba at sinuri ang impormasyon ng agila. Pangalan, Hawk ng gubat na bakal. Antas, Immortal. Antas, Soberano rango 10. Tahimik na kumabog ang aking puso. Hindi bababa sa inaasahan mula sa legendaryong tagapagsanay Shu. Sa parehong oras, sa compound ng pamilya Lin sa lungsod ng Nanyang, niyayakap ni Lin Yating si Jiang Hai habang parehong nakaluhod sa sahig. Tatay, kailangan mong tulungan si Jiang He. Si Lin Duojin, ang ama ni Lin Yating, ay nakaupo sa kanyang upuan, kalmadong umiinom ng huling bahagi ng kanyang tsa na para bang wala siyang naririnig. Natatakot si Lin Yating. Nagsalita siya ng mariin, Dad, kung hindi mo siya tutulungan, papatayin ko ang sarili ko dito. Hinawakan niya ang kanyang damit at pinisil ang isang matalim na blade sa kanyang lalamunan. Sa wakas, kumilo si Lin Duojin. Sabi niya, hindi ito epektibo sa akin. Pagkatapos ay bumaling siya ng malamig na tingin kay Jiang Hai na nakaluhod sa sahig at sinabi, at ikaw ay isang walang kwenta rin. Nang marinig yun, ang galit na matagal nang nag-aalab sa loob ni Jiang Hai ay biglang sumiklab. Naging kulay kalawang ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang tibak mula kay Lin Yating at ipinasok ito sa kanyang lalamunan. Tumawa ng malamig si Lin Duojin. Hindi man lang ako napapansin kapag nanganganib ang sariling anak ko na mamatay. Bakit ko paaasahan ng isang walang kwentang tao? Hindi nakipagtalo si Jiang Hai. Maingat ang kanyang ekspresyon habang nagsasalita. Hindi ako nagbabalak na mangamba sa'yo. Gusto ko lang makipag-ayos. Pinagtuunan ni Lin Duojin ang isang kilay. Nakuha ang kanyang interes. Anong klaseng kasunduan? Sabi ni Jiang Hai, ipagpapalit ko ang aking buhay para sa iyong pakikilahok. Lin Yating agad na umatake sa kanya nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Hindi,
Niyayakap niya ang Taebaek, ngunit naabala. Isang kawal ang tahimik na umusad at tinulungan si Lin Yating palabas ng kwarto. Tumingin si Lin Duo-jin kay Jang Hai nang walang emosyon, nakatitig ng walang nakikita. Hindi karapat-dapat ang iyong kamatayan. Bakit ko gagawin ng isang kalaban mula sa isang sumisikat na alyansa para lamang sa iyo? Ngumiti si Jang Hai sa gilid ng kanyang bibig. Dahil alam ko ang isang lihim tungkol sa kanya. Isa sa mga makakapagpasaya sa iyo. Yung pagong niya ay may hindi alam na pinagmulan at halos tiyak na immortal grade ito. Tumingin si Jang Hai kay Lin Duo-jin. Kahit mabuhay o mamatay, walang kwenta. Ang kailangan ko lang ay pukawin ang iyong interes. Ang immortal grade ay tunay na nakakahumaling, pero totoo rin ang panganib. Walang sinabi si Lin Duo-jin. Tumingin lang siya. Itak ang Taebaek sa lalamunan ni Jang Hai at huminto. Puno ng tawa si Lin Duo-jin sa buong silid. Itinatago mo ay nakakuha ng aking pansin. Tungkol naman sa isang henyo na hindi pa nakakakuha ng pagkakataong umunlad, siya ay walang halaga. Naupo sa sahig, ibinaba ni Jang Hai ang ulo at ngumiti sa sarili, malamig at tahimik. Kapatid, tapos ka na ngayon. Samantala, mabilis na kumilos ang Iron Forest Hawk. Di nagtagal, lumitaw ang isang walang laman, tinatangay ng hangin na parang lupain. Halos hindi ko maaninag ang kahit ano sa gitna ng alikabok at buhangin sa ibaba. Dito siguro ang hangganan ng digmaan sa teritoryo ng Alliance. Tawirin ang bantay na pader at makikita na ang sikat na 36 na mundo na butas. Halos hindi ko na makita ang mahihinang linya na naglalaho sa bagyo. Hindi binabagal ni Shu Xian ang Hawk. Lumiko siya sa ibang direksyon at nagpatuloy sa paglipad. Ito ay isang lugar ng digmaan, hindi ito pwedeng pagtapunan ng pansin. Dadalhin kita diretso sa Subworld Drift. Isang oras ang lumipas, ang Hawk ng Iron Forest ay dumapo sa plaza ng isang military base sa pasukan ng Subworld Drift. Doon ko napansin na sa tabi ng mga sundalong nakapaligid sa plaza, may dalawang kabataan, isang lalaki at isang babae. Sabi ni Shu Xian, ito ang pangalawang lugar ni Su Xiaoxiao sa mga pagsubok ng Alliance. At ito si Lei Yang, pangatlo. Lumiko si Shu Xian upang ipakilala ako sa kanila at naputol. Punong instruktor, hindi na kailangan ng pagpapakilala. Alam na natin kung sino siya. Ang unang SS rank sa buong Alliance. Nakatingin ng matalim si Su Xiaoxiao sa akin. Tiningnan ko sila. May maliit na asong gubat na kulay asul na yelo si Su Xiaoxiao na nakadikit sa kanyang balikat. Kailangan siyang iyon ang kanyang hayop. Nagpalitan kami ng maikling magalang na pagbati at automatiko kung sinuri ang impormasyon ng pusa. Pangalan, espiritu ng pasang may isang kaluluwa. Antas, immortal, tier, Bronze 4. Lumapit ako upang batiin si Lei Yang na galing sa kabisera. Ang kanyang hayop ay isang kalahating tao, taas na oso. Pangalan, Berserk Bear ng kulungan ng kulog. Antas, immortal, tier, Bronze 4. Walang surpresa na nasa ikalawa at ikatlo sila sa Alliance. Tapos na sana ang pagbati ko nang tumingin si Lei Yang sa akin ng pailes. May pagdududa sa loob nito. Anong may pagmamalaki ng isang walang kwentang tao mula sa isang atresadong lugar kumpara sa akin? Malamang niloko niya ang paraan niya pataas. Nakatayo si Shu Xian mismo roon, nanahimik si Lei Yang. Napansin ko lahat ito at hindi nagsalita. Kung magpapakumbaba si Lei Yang at gagawin ang kanyang trabaho, maghihiwalay tayo pagkatapos ng misyon ng walang problema. Pero kung magpasya siyang magdulot ng gulo, masaya si Zuan Bao na turuan siya ng leksyon. Nakapansin din ako ng bago. Lahat ng hayop dito ay may dalawang pangunahing kasanayan lamang. Si Zuan Bao ay may 3. Pinagmasdan ko ang aking baba at naisip, marahil dahil si Zuan Bao ay isang legendary grade na panimulang hayop. Bigla, marahan itong idinikit ang ulo sa palad ko na parang sinasabi, huwag mag-alala, Ginoo. Tatapatan ko lahat ng masasamang tao. Naintindihan nito ang ugali ni Lei Yang. Mahigpit kong hinaplos ang ulo ng munting nilalang. Naghintay si Shu Xian hanggang sa matapos na ang grupo at muling nagsalita. May pagsusulit pa kayo sa Spark University sa loob ng 7 araw. Maikli ang oras at mataas ang panganib. Aalis na tayo ngayon. 3 kaming nagnod at sumunod kay Shu Xian sa isang asul na palasyo na gawa sa mga kristal ng espasyo. Sa gitna nito, ang 10 metrong taas na Subworld Drift ay kumikislap at pumipintig, ang mga pira-pirasong espasyo ay sumisirit mula sa mga gilid nito. Mga teknisayan ay nagtrabaho sa mga istasyon sa paligid ng hall, ang mga daliri ay kumikilo sa mga keyboard upang mapanatili ang katatagan ng espasyo. Pinuntahan kami ni Shu Xian sa rift at sinabi, hanapin ang sentro ng subworld na ito, at sakop ng alyansa ang rift. 3 kaming naglakad papasok, at pinigil kami ni Shu Xian. May kakaibang kalikasan ng rift na ito, napakataas ng antas ng kahirapan. 6 na koponan na ang pumasok at nabigo. Kung mag-fail din kayo, wala nang ibang magagawa ang alyansa kundi maghanda sa isang teritorial na pag-uukip. Pero huwag masyadong magpasa ng pressure sa sarili ninyo. Gawin ang kaya mo. Kumuha siya sa kanyang Amerikana at naglabas ng 3 badge, isa para sa bawat isa sa amin. Kung kinakailangan, magbakwit na kayo. Tumingin si Shu Xian sa aming 3. Maikli ang oras. Kumilos ka na. Hihintayin ko dito ang iyong pagbabalik na panalo. Sa harap ng lahat sa hall, pumasok kaming 3 sa Subworld Drift. Ang aming mga anyo ay nawala sa gitna ng palasyo. Sa loob ng Subworld Drift, sa sandaling kami ay tumawid, isang napakalakas na kawalang malay
ang humila sa amin pababa. Sa ibaba, isang walang katapusang bukas na dagat ang nakalatag sa 100 metrong pagbaba. Tumingin ako kay Xu Xianbao at nagbigay ng mabilis na nod. Isang madilim na bughaw na alon ng tubig ang sumalpok at niyakap kaming tatlo, dinala kami sa ibabaw ng dagat ng madali. Binuhat ako ni Xu Xianbao gamit ang kanyang itim na tortoise domain para makalakad ako sa tubig. Si Xu Xiaoxiao at ang kanyang espiritu na pusa na may kaluluwa ng yelo bilang isang uri ng yelo ay basta na lang nilamon ang maliit na bahagi ng tubig sa ilalim nila. Tumapak siya dito. Tanging si Liang lang ang walang ginawa. Pumalo siya sa tubig ng malakas at nagsimulang magwawala. Tulungan mo ako. Hindi ako marunong lumangoy. Sa huli, hindi ko na kaya panoorin pa at pinagamit ko kay Xu Xianbao ang domain ng itim na pagong para hilahin siya palabas. Basang-basa ang mamahaling damit ni Liang. Basang-basa rin ang kayumanggi at asul na balahibo ng kanyang berserk na oso sa kulungan ng kulog. Binulungan siya at sabi, hindi ibig sabihin niya na salamat ka sa akin dahil niligtas mo ako, kababayan. Hindi pa rin ako makapaniwala na mayroong tulad mo na talaga nakakakuha ng SS na ranggo. Bago pa ako makapagsalita, sumingit na si Xu Xiaoxiao na nagsawa na. Liang, alam mo ba kung paano makipag-usap sa tao kung hindi siya nagligtas sa'yo, nasa ilalim ka na sana ng dagat ngayon? Ganito mo ba binabayaran ng isang tao na mula si Liang? Hindi niya matiis na tawaging walang utang na loob. Humarap siya sa akin, pinigilan ang sarili, at yumuko ng bahagya. Salamat. At hindi ako isang taong walang utang na loob. Hindi ko mapigil ang matawa. Napakalaki ng ego, pero matigas ang ulo. Pero hindi pa rin siya mukhang tunay na masama. Parang tanga lang talaga. Binilisan ko lang. Bumangon ka. Tatlo kaming naglakad papunta sa isla sa malayo, ngunit bago pa kami makalakad ng ilang hakbang, biglang tumindig ang isang pader ng tubig na 10 metro ang taas ng walang babala. Wala kaming oras para mag-react. Tinalo kami at hinayla pababa sa ilalim ng dagat. Kadiliman, walang bakas ng liwanag. Napailing ako, tiningnan ang ibabaw at nakaramdam ng tahimik na alon ng ginhawa. Hindi bababa sa nakakatagal pa ang shield ni Xu Anbao. Kung hindi, malamang nalunod na tayo. Patuloy kong sinasabi habang nagsimula akong umakyat pataas. Di nagtagal, lumutang na rin sina Liang at Xu Xiaoxiao. May shield si Liang, kaya ayos siya, pero basang-basa ng husto ang damit ni Xu Xiaoxiao. Wala siyang dalang pampalit na damit. Sa sandaling iyon, isang shield ang bumalat sa kanya at nagsimulang alisin ang tubig mula sa kanyang mga damit. Sa lalong madaling panahon, tuyo na sila. Lumapit siya sa akin ng taos-pusong nagpapasalamat. Binilinan ko lang ito nang hindi nag-aatubili. Nasa unahan na si Liang at hinihikayat kaming magpatuloy. Tumigil na sa pagsasayang ng oras. Tayo na. Tatlo kaming naglakad sa ibabaw ng tubig papunta sa isla, nakabantay sa anumang senyales ng panibagong alon. Di nagtagal, nakatagpo kami ng aming unang batch ng mga halimaw. 3 pirana na kasing haba ng braso na tinatawag na bloodthirsty fish, bronze tier 3. Nagpa siya akong kumilos ngunit pinigilan ako. Liang tumango at sinabi, salamat sa ginawa mo kanina, pero hindi ibig sabihin niya na tinatanggap ko ang iyong SSS na ranggo. Hayaan mong ako na ang bahala sa ganitong klase. Liang, hindi ka kapani-paniwala. At para sa record, hindi ako pumayag na ibigay ang tatlong ito sa iyo. Handa nang saktan siya si Xu Xiaoxiao pero hinawakan ko ang kanyang kamay at pinigilan siya. Ngumiti ako kay Liang nang may casual na ngiti. Sige, pero iisa lang ang shield ni Shenbao. Balak mo bang pumunta doon na nakalantad ang iyong oso? Natatakot si Liang. Tinanong ko mismo kung paano haharapin ng isang taong may ganitong karangalan ng sitwasyong ito. Matapos ang 30 segundong katahimikan, sinabi niya, 30% ang paniniwala ko na may SS rango kang lakas. Maglagay ka rin ng shield sa akin na oso. Hindi na ako mapigil ang matawa sa kanya, pero sapat na ang oras na nasayang na at wala na akong interes na magpalitan pa ng salita. Ngumiti si Shenbao at niyakap ang Thunder Prison Berserk Bear sa loob ng Black Tortoise Domain. Ang oso ay kumatok sa dibdib nito at sumugod. Hindi mas mababa sa inaasahan mula sa ikatlong pwesto ng Alliance, pinatay ng Thunder Prison Berserk Bear ang 3 bloodthirsty fish sa 3 suntok. 3 energy orb ang umakyat mula sa mga bangkay at pumasok sa oso. Pagkatapos yun, kahit anong mga halimaw pa ang lumitaw, si Liang ang nagsasabi na siya na ang bahala sa lahat. Ngunit malinaw ang mga patakaran ng sekretong kaharian, mas malalim ang pagpasok, mas lumalakas at dami ang mga kalaban. Sa 60% na ng daan, humarap na tayo sa 5 tier bronze 5 na mga halimaw. Name, Deep Sea Giant Octopus, Tier Bronze 5. Nakaharap sa 5 Tier 5 na octopus, wala nang kailangang patunayan si Liang. Ang Thunder Prison Berserk Bear niya ay nasa Bronze Tier 4 lamang. Lumiko siya kay Xu Xiaoxiao. Ang aking oso ay napapagod na. Tulungan mo akong kunin ang ilan sa mga ito. Tiningnan din niya ako, ngunit hindi niya magawang magsalita. Kamakailan lang ay sinabi niya sa akin na manatili sa likod. Nakikita ang pag-red ng mukha ni Liang habang nakikipaglaban sa sarili, naisip ko na nakakatuwa ang buong bagay. Kukunin ko ang 3. Hatiin niyo ang 2 pa. Inangat ko ang manggas ko at 2 hakbang na lumapit kasama si Xu Anbao, at agad na tumayo si Liang sa harap ko. Tumigil ka na sa pagpapanggap na bayani, kababayan. Manatili ka lang sa likod ko. Hindi ka talaga matiis. Sawa na si Xu Xiaoxiao. Napuno ng inis ang kanyang mga pisngi. Wala kang ibang alam kundi ang mayamang spoiled brat mula sa kabisera. Ang tanging dahilan kung bakit ka nakakuha ng isang immortal grade na hayop ay dahil sa swerte lang. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Huwag mo na siyang pakinggan. Naniniwala ako sa'yo. Inangat niya ang manggas niya at mukhang handang makipaglaban kay Liang agad-agad. Talagang nagulat ako. Si Xu Xiaoxiao ay kakaiba. Mabilis akong
kumilos upang pigilan siya. Kauubusan na tayo ng oras. Unahin natin ito at mag-away na lang tayo mamaya. Pinagpahinga ko ang ulo ni Zhenjong. Zhenjong, ikaw na. Pigilan ng tatlong malalaking pugita sa dagat. Sa utos ko, tumaas si Zhenjong ng isang malawak na braso at pinatamaan ito ng malakas sa ibabaw ng tubig. Naging aktibo ang presyon sa malalim na dagat. Napatigil ang tatlong kalapit na octopus sa gitna ng atake, nakapako ang buong katawan sa lugar. Napalingon ako sa gulat. Kailan naging ganito kalakas ang ilalim na presyon ni Zhenjong? Mas pinanood ko ng mabuti at napansin ang isang agos ng asul na singaw ng tubig na umiikot sa paligid ni Zhenjong. Nakakatanggap ito ng dagdag na lakas mula sa elemento ng tubig sa paligid. Bukod pa rito, isang sandali pa, binuksan ni Zhenjong ang parehong bibig at huminga ng ulap ng madilim na asul na hamog. Nilamon ng hamog ang isa sa mga dambuhalang pugita sa ilalim ng dagat. Isang sigaw ang umalingaw at ang pusit ay naglaho na parang pulbos at lumubog sa dagat. Sinundan ko ang susunod na utos. Sago din ang ikalawang octopus. Hindi ito basta-basta tatanggapin ang atake. Naglunsad ito ng pagtulak ng tentacle, itinutulak ang mahahabang braso nito pasulong. Bawat suntok ay napigilan ng dumi ng itim na pagong ni Zhenjong. Sa loob ng isang minuto, ang huling dalawang dambuhalang octopus sa ilalim ng dagat ay natunaw sa pulbos dahil sa hamog na yinabos. Tumalon si Zhenjong diretso sa Bronze Tier 6. Sa kabila, natapos na rin ang laban. Ang Thunder Prison Berserk Bear at ang Ice Soul Spirit Cat ay parehong umakyat na sa Bronze Tier 5. Tumayo ako, tiningnan si Leiyang na may halong ngiti at ngisi. Malinis na ang lugar na ito. Tuloy lang tayo. Kumabog ang buong katawan ni Leiyang. Kuya Jiang, bakit hindi ka mauuna? Tumawa ako. Hindi ka naniniwala na totoo ang SSS rank ko dati. Naniniwala ka na ba ngayon? Sumingit si Su Xiaoxiao sa likod ko. Nainis na namumula ang mukha ni Leiyang. Huwag mo nang banggitin iyon muli. Nakita ko na pareho na namang mag-aaway, kaya pumasok ako. Sige, hanapin na natin ang Subworld Core. Tatlo kaming naglakad papunta sa isla at di nagtagal ay nasa loob na kami ng 500 metro. Sa wakas ay naaninag ko ito ng malinaw. Hindi ito maliit, humigit kumulang 2 kilometro ang lapad at walang isang punong kahoy sa paligid. Buong isla ay gawa sa mineral na bakal. Sa sandaling tumama ang aking tingin dito, lumitaw ang impormasyon sa aking isipan. Matibay na bakal na minahan ng panali, kalidad, karaniwan hanggang sa walang hanggang. Mataas ang kakayahang hubog, magaan, at epektibo sa pagpigil sa mga mental na atake na charm type. Ang mga reef nito ay nakapaligid sa buong isla at isang manipis na belo ng enerhiyang liwanag ang bumabalot sa buong paligid. Sapat na iyon upang mapatunayan ito. Nandito ang pangunahing bahagi ng subworld. Nagsimula kaming maglakad papunta sa isla. Pagkatapos ay nagsimulang mag-uga ang buong ibabaw ng dagat. Sa susunod na sandali, nagsimulang gumalaw ang mga mata na kulay pula sa ibabaw ng mga mataong reef. Itinulak ko ang aking braso at pinigil ang iba. Sandali, mga halimaw pala ang mga reef na iyon. Dahan-daang tumataas mula sa tubig ang mga reef. Isang pangkat ng malalaking buwaya, humigit kumulang 30 ayon sa tansya, at sa likod nila ay isang mas malaking at mas makapangyarihang alpha. Binasa ko ang impormasyon tungkol sa grupo. Pangalan, Coldblood Cropfiend. Antas, Bronze 6. Tinutukan ko ang alpha. Lumabas ang impormasyon. Pangalan, Coldblood Crop King. Antas, Immortal. Antas, Bronze 8. Pumikit ng mahigpit ang aking mga mata. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kong humarap sa isang halimaw na may antas na immortal. Bumaba si Leiyang sa aking tabi. Jiang bro, bakit pakiramdam ko parang ang aura ng malaking buwaya na iyon ay katulad ng sa akin na oso? Tumango ako. Tama ang iyong pakiramdam. Pareho sa Thunder Prison Berserk Bear. Antas ng Immortal, Bronze 8. Tatlong antas na mas mataas kaysa sa Thunder Prison Berserk Bear. Mahigpit na ngumuya si Leiyang. Jiang bro, kaya mo ba? Tiningnan din ni Su Xiaoxiao. Wala sa kanila ang pag-asa na talunin ng Coldblood Crop King. Nakasalalay na lahat sa akin ngayon. Hindi ako sigurado mismo. Nakipaglaban na si Zhenjiao sa mga halimaw na 2 antas ang taas dati, pero iba ang Coldblood Crop King. Mas mataas ito ng 2 antas kaysa sa bihirang grade Spineback Bear. Maaaring hindi kayanin ni Zhenjiao na nasa Bronze Tier 6 na isang Bronze Tier 8 na Immortal grade na halimaw. Sasabihin ko, susubukan ko, pero kaya nyo bang 2 ang natitirang bahagi ng grupo, may 30 sila? Agad na sumagot si Leiyang. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para mapanatili silang nasa amin. Ngumiti ako at sumugod kasama si Zhenjiao papunta sa pangkat diretso sa Coldblood Crop King. Sina Leiyang at Su Xiaoxiao ay sumunod din, nililinis ang bawat balakid sa aming daraanan. Si Zhenjiao ay naglunsad ng Yin Abyss Mist at tumalon upang harapin ang Coldblood Crop King. Pinigil ng Black Tortoise Domain ang Tylash attack. Pagkatapos gumamit ng Yin Abyss Mist, agad na bumaba si Zhenjiao pabalik sa aking tabi. Nilinggan ako. Nawala ang ulap. Nakatayo pa rin ang Coldblood Crop King. Maliban sa ilang maliliit na butas na kinain sa buntot nito, wala itong tunay na nasira. Ganyan ang nakukuha sa Immortal grade. Magkakaroon ito ng problema. Ngumiti ako ng may panghihinayang at pinigilan si Zhenjiao na muling sumugod. Tumingin si Zhenjiao sa akin ng nakalilito, nakatiltang ulo. Guro, bakit ayaw mong pakawalan ako, kaya ko siyang talunin?
Hiyumag ako at tahimik na sinabi, Zhenjiao, ang tanging kakayahan mong atake ay ang Yin Abyss Mist at hindi ito epektibo sa Croc King. Nagsimula itong magreklamo at pinutol ko ito ng mahinahon. Huwag magmadali. Maraming Cold Blood Croc Fiends sa paligid natin. Gamitin muna natin sila para mag-level up saka natin harapin ang Croc King. Naging maliwanag ang mga mata ni Zhenjiao. Tinitigan niya ako ng may dalisay na paghanga. Guro, ang galing-galing mo. Hinaplos ko ang ulo ni Zhenjiao, tumayo at tumawag pabalik sa iba. Zhenjiao, Lei Yang, pigilan ninyo ang Cold Blood Croc King. Dadalhin ko si Zhenjiao para mag-level up. Agad silang tumigil at lumipat sa aking tabi. Sige na, Kuya Jiang. Hindi kayang talunin ng oso ko yung buwaya, pero kaya naming pabagalin sandali. Walang sinabi si Zhenjiao, agad niyang inutusan ng kanyang Ice Soul Spirit Cat na harapin ang Croc King. Tumango ako at bumaling, sumugod sa grupo ng Croc Fiends kasama si Zhenjiao. Sa pantay na antas, parang isang puwersa ng kalikasan ng paggalaw ni Zhenjiao sa grupo. Nag-trigger ang Abyssal Sea Pressure. Bawat Croc Fiend sa loob ng saklaw ay nanigas sa lugar, tuluyang hindi makagalaw. Pagkatapos ay binuksan ni Zhenjiao ang parehong bibig at naglabas ng Yin Abyss Mist. Ang mga Croc Fiend ay naglaho na parang tuyong buto sa lugar habang sunod-sunod na pumapasok ang mga energy orb sa ulo ni Zhenjiao. Matapos mahulog ang 5 Cold Blood Croc Fiends, sa wakas ay nakalusot si Zhenjiao sa Bronze Tier 7 at lalo pang lumaki ang bigat ng presensya nito. Ang grupong ito ay halos isang walang hanggang balon ng karanasan. Ngunit sa sandaling iyon, isang napakalaking alon ang bumalot sa buong ibabaw ng dagat. 10 metro ang taas, sigaw ko ng babala kay Zhenjiao, nakakunot ang noo sa pag-aalala. Ngunit para bang hindi narinig ni Zhenjiao ang aking sinabi, sumugod ito ng buong lakas sa alon. Sa isang iglap, nilamon ito ni Zhenjiao. Malapit na akong tumakbo papasok ng pigain ni Su Zhenjiao ang braso ko. Maayos si Zhenjiao, nagpasimula ito ng resonance ng elemento. Pinilit kong maging kalmado dahil nakita ko ito. Matapos lumunin ni Alon si Zhenjiao, naging isang perpektong bola ng tubig, elemental resonance. Wala akong naalalang nakatagpo na ng ganong konsepto dati. Nang makita niyang kumalma na ako, tiningnan ni Su Zhenjiao ang water sphere na nakapaligid kay Zhenjiao, puno ng inggit ang mga mata niya. Ang elemental resonance ay kapag ang isang hayop ay malalim na nakikipag-ugnayan sa kanyang kapaligiran sa isang espesyal na kalagayan. Ito ay nagpapataas ng lakas ng atake. Biglang lumaki ang mga pupil ko. Ganun ka powerful ang elemental resonance. Patuloy si Su Zhenjiao. Tanging mga hayop na may antas na walang kamatayan o mas mataas pa ang may maliit na tsansa na matrigger ito. Bawat beses na ito ay na-trigger, nag-iiwan ito ng elemental na bakas na nagpapataas ng tsansa na matrigger ulit. Tama ba si Zhenjiao ay water type? Ngumiti ako at tumango. Pasok iyon. Maraming tagapag-alaga ang hindi kailanman nakaka-trigger ng elemental resonance kahit sa antas ng sovereign. Naka-trigger si Zhenjiao sa ranggong bronze. Benta mo lang si Zhenjiao sa akin at ipakikilala kita sa mas matandang kapatid ko. Sige na. Lalong bumaba ang aking mga mata. Tumingin ako kay Su Zhenjiao nang hindi makapaniwala. Talagang sinusubukan niyang ipagpalit ang kanyang kapatid. Pero, maganda ba ang itsura ng kapatid mo? Biglang nagsimulang matuno ang wave sphere. Ang mga hibla ng tubig alon ay kumikilos na parang mga ahas sa tubig na nakapaligid kay Zhenjiao. Pagkatapos, ang sigaw ni Lei Yang ay umalingaw-ngaw sa tubig. Jiang bro, magmadali ka. Hindi ko na kayang magtagal pa. Binalikan ko ang malamig na Croco Hari kasama si Zhenjiao sa aking tabi. Ang berserk na oso sa kulungan ng kulog at ang espiritu ng pusa na may kaluluwa ng yelo ay parehong nagtamo ng malubhang pinsala sa ilalim ng atake ng hari ng buwaya. Sinabihan ko sina Lei Yang at Su Zhenjiao na ibalik ang kanilang mga hayop. Zhenjiao, handa ka na ba? Nagniningning ang mga mata ni Zhenjiao. Matagal nang sinusubukan ng bagong lakas nito at halos hindi makapagkontrol. Guro, handa na si Zhenjiao. Zhenjiao, go! Sa pagkakataong ito, gawing buto ang buwaya na iyon. Sa utos ko, nilusob ni Zhenjiao ng diretso ang malamig na dugo na hari ng buwaya. Bumaba ang kanyang harapang kuko, nagpasimula ng bigla ang presyon sa dagat, hinayla pababa ang bilis ng kalaban. Nakita ito ng hari ng buwaya at umatake upang kagatin, ngunit hindi nito napasok ang salamin ng tubig sa ilalim ng dumi ng itim na pagong. Sinamantala ni Zhenjiao ang pagkakataon at naglabas ng ulap ng madilim na asol na hamog upang balutin ang hari ng buwaya. Isang sigaw na nakagugulat ng kaluluwa ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng hamog. Nang mawala ito, tanging isang tambak ng mga buto ng buwaya ang natira sa ibabaw ng dagat. Napaatraso si Lei Yang, ang kanyang mga mata ay pumikit ng mariin. Isip niya, baka pang legendang klase si Zhenjiao. Pinanood niya akong pisilin si Zhenjiao sa ilalim ng baba, gustong magtanong ngunit hindi makapangahas. Magaling, Zhenjiao. Nawala na ang mga agos ng tubig na nakapalibot kay Zhenjiao nang matapos ang laban. Tapos na ang pag-ugma ng mga elemento. Nang mamatay ang hari ng malamig na buwaya, nagkahiwa-hiwalay at tumakas ang natitirang bahagi ng pangkat papunta sa dagat. Tumingin ako sa isla, na ngayon ay nasa harap na namin. Tara na, aakyat na tayo. Sa huling daang metro, wala tayong nakasalubong na kahit isang halimaw. Ang hari ng malamig na dugo na buwaya ang huling balakid. Tinapak ko ang matibay na bakal na nakakabit sa lahat ng bahagi sa ilalim ng paa. Sigurong ito ang palaging binibigyang diin ng punong instruktor. Kinuha ni Lei Yang ang isang piraso at itinaas ito. Sige, hanapin na natin ang pangunahing bahagi ng subworld at agad. Pumunta ako sa gitna ng isla kasama si Zhenjiao. Wala nang iba sa isla kundi ang matibay na bakal na panali. Sa gitna, nakakita ako ng napakalaking minahan. Ang mas mataas na kalidad na matibay na bakal ay nasa mas loob pa. Yumuko ako at tumingin sa loob. Nandoon ang mga kumikislap na asul na kristal sa ibaba, ang enerhiya na ilaw na bumabalot sa buong isla ay nagmumula sa kanila.
Lei Yang at si Zhen Zhao ay pumasok sa tabi ko, nakatingin sa mga kristal. Kuhanin natin ang core at umalis na tayo dito. Ngumiti ako at nakatakdang bumaba nang pigilan ako ni Lei Yang. Kuya Jiang, hayaan mo na ako, maghintay ka dito. Bumaba siya bago pa ako makasagot. Ngumiti ako at hinayaan siyang umalis. May iba pang gumagawa ng trabaho para sa akin. Hindi ako magrereklamo. Sandaling-sandali, muling umakyat si Lei Yang at iniabot ang isang asul na kristal. Kinuha ko ang subworld core at nakatakdang basahin ang impormasyon nito nang biglang sumiklab ang liwanag mula sa kristal at niyapos kaming tatlo. Bago ako makapag-react, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa aking tainga. Nagsisimula na ang huling pagsusuri. Panghuling pagsusuri Jiang Lin, Rango SS, Lei Yang, Rango S, Zhen Zhao, Rang S. Isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa itaas at kaming tatlo ay naligo sa nagliliyab na gintong haligi. Tatlong bagay ang lumitaw sa harap ko at isang mekanikal na tunog ang kumatok. Nakuha ang kwintas sa pang-espiritual na basbas. Legendary grade. Nakuha ang formula ng bukal ng buhay. Legendary grade. Nakuha ang prutas ng enerhiya. Antique grade. Dalawang bagay ang lumitaw sa harap ni Lei Yang at Zhen Zhao. Nakuha ang helmet na panlaban sa alindog. Epic na antas. Nakuha ang prutas ng enerhiya. Epic grade. Lumapit ako sa haligi ng liwanag at kinuha ang tatlong bagay. Pinapahinga ang tingin ko sa asul na kwintas na may temang tubig. Pangalan, kwintas ng sagradong biyaya ng tubig. Epekto, pinapataas ang damage ng water type na kasanayan ng 50% kapag suot ng isang legendary grade na hayop. Natuwa ako. Kung ang necklace na ito ay makakapagtaas ng 2 antas, magiging halos walang kahirap-hirap. Hindi masama para sa isang gantimpala na may ranggong SSS. Madaling maintindihan ng 2 natitirang gantimpala mula sa kanilang mga pangalan. Formula ng buhay na bukal, maaaring gamitin upang gumawa ng isang legendary na grade na bukal ng buhay. Ganap na pinapalitan ito ang lahat ng sugat na tinamo ng isang hayop na legendary grade. Ang isa pa ay isang prutas na kahawig ng puting peach. Kung kakainin ito sa ilalim ng silver tier, tataas ang antas ng hayop ng 2. Kung si Zhen Zhao na nasa tier 7 na, ang kakain nito, aakyat agad ito sa tier siyam. Kinuha ko ang prutas ng enerhiya at lumingon kay Zhen Zhao. Pagkatapos ay pinaira ko ito sa 2, isa ay inabot ko sa maliit na pagong at ang isa naman sa itim na ahas. Halos nangangatog sa sobrang pagnanasa si Zhen Zhao. Kinagat niya at nilamon ng parehong hati sa isang higop. Sa sandaling lunukin nila, ang kanilang mga luha ay tumulak pataas na parang roller coaster, 2 buong antas at nalock sa bronze tier siyam. Ang akin ding antas ay umabot na rin sa bronze siyam. Tumingin ako ng buong kasiyahan at inilabas ang alahas na panalangin ng banal na tubig at isinabat ito sa leeg ni Zhen Zhao. Biglang naging matalim ang presensya ni Zhen Zhao. Tumayo ako. Ngayon na nakuha ko na ang formula ng bukal ng buhay, maaari ko nang subukang magluto ng bukal ng buhay at ibenta ito. Mula sa naaalala ko, ang mga elixir ng pagpapalago ay nagkakahalaga ng nakakatakot na presyo. Sa parehong oras, nahati na ni Lei Yang at Su Xiaoxiao ang kanilang mga gantimpala. Matapos kumain ng epikong prutas ng enerhiya, umabante ang berserk na oso sa kulungan ng kulog at ang espiritu ng pusa na may kaluluwa ng yelo sa antas na bronze 6. Nakita kong handa na ang lahat, lumapit ako sa 2. Tapos na ang misyon. Mag-uwi na tayo. Nakarating na ako sa subworld core na handa ng simulan ng paglilipat ng maputol ni Lei Yang. Nagpapalit-palit siya ng paa, namumula ang mukha. Jiang bro, kung makapunta ka man sa kabisera, kailangang hanapin mo ako. Lumiko si Su Xiaoxiao sa kanya. Seryoso ka na ba ngayon? Pumupunta rin si Jiang bro sa Spark University. Makikita mo siya doon. Anong balak mong bumaba sa paaralan? Lubos na naguluhan si Lei Yang. Hinagod niya ang likod ng kanyang ulo sa hiya. Sige, kita tayo sa Spark University, Jiang bro. Talagang natawa na ako ngayon. Tumango ako. Magkikita tayo sa Spark University. At sa pamamagitan yun, naglaho kaming 3 mula sa isla. Sa parehong oras, sa loob ng Spatial Palace, nagliyab ang asul na screen na may gintong ilaw. Anong antas ang rift na ito? Huminga siya ng malalim at lumingon sa tagapangasiwa ng palasyo. Immortal grade na bakal. Isang rift na may immortal grade, biglang tumibok ang puso ni Xu Xian. Pinigil niya ang kanyang kasiyahan at agad na kinuha ang kanyang telepono, tumawag sa isang encrypted na linya. Isang boses ng isang lalaking nasa katamtamang edad ang narinig mula sa kabilang dulo. Nakuha na ng Alliance ang lihim na mundo ni Chang Kong. Ipadala agad ang buong puwersa ng hukbong pader upang bantayan ang bantay ng tagapag-alaga. Obserbahan ng mabuti ang galaw ng mga Charm Demon faction. Tinapos ni Xu Xian ang tawag. Mukhang seryoso. Nasakop na ng Alliance ang lihim na mundo. Malalaman din nila agad ang tungkol dito. Ang hamon sa mundo ngayong taon ay nananatiling sa pagitan ng Alliance at ng mga Charm Demons. Walang hahadlang sa kanila na sirain ang kahariang ito. Ang matibay na bakal na nagbubuklod ay isang mapaminsalang panlaban sa lahat ng kanilang meron. Lahat ng 4 na tao ay sumugod sa pasukan ng palasyo. Sumunod sa akin upang ipagtanggol ang pader ng tagapagbantay. Bumuni ang tinig ni Xu Xian. Tumalikod siya at naglakad palabas ng palasyo. Nagniningning ang butas sa subworld. Sa ilalim ng gintong liwanag, kami 3 ay bumalik sa Spatial Palace. Tumingin ako sa paligid. Nasaan ang punong instruktor? Dumiretso ang tagapangasiwa ng palasyo. Talagang nakalabas ka na. Muling kumikilos ang mga demonyo ng alindog sa labas ng pader ng tagapagbantay. Nasa tulong na ang punong instruktor. Bago siya umalis, nagbigay siya ng mga tagubilin. May isang tao na sasamahan ka pabalik. Tungkol naman sa gantimpala na ipinangako niya, maghihintay muna tayo hanggang makabalik ang punong instruktor. Dalhin niya ito sa iyo sa Spark University. Ngumiti ako at nagsabing hindi naman ako nagmamadali para sa North Star Celestial Sand.
ay binigay ko ang subworld core sa tagapangasiwa. Kinuha niya ito, pagkatapos ay tumango papunta sa pintuan. 3 sundalo ang pumasok, nakatalaga upang samahan kaming 3 pabalik. Pagkatapos kong makabalik, diretso na ako sa hotel. Kakatapos ko lang makarating sa kwarto at i-lock ang pinto nang may isang kamay na bumaba mula sa likod na may napakalakas na puwersa. Nagpanik ako at tinanggi ito. Wala kaming naramdamang kahit sino sa likod namin ni Zuan Bao. Tumingin ako ng mabuti sa may-ari ng kamay na iyon. Isang binatang lalaki na nasa kanyang unang bahagi ng 20s, nakasuot ng salamin. Humalakhak si Zuan Bao at umatake sa kanya. Hinawakan ko ang aking braso. Zuan Bao, sandali lang. Tiningnan ko ang lalaki ng may malamig na mata na nagbabantay. Sino ka? Bakit ka sumusunod sa akin ng ganitong huli ng gabi? Lumiko ang lalaki, ipinakita kung ano ang nakatago sa likod niya. Isang itim na gagamba, humigit kumulang kalahati ng taas ng isang lalaki. Agad kong binasa ang impormasyon nito. Pangalan, mapanganib na gagamba. Magaling, silver tier. Nabahala ako. Yung gagamba ay silver tier. Halos sana ay magtatanong pa ako ng mas marami. Nang itaas niya ang kamay, inayos ang kanyang salamin na may gintong rim at ngumingiti ng maganda. Jiang Lin, hindi ba? Ang pangalan ko ay Bai Shen-an. May ipinadala sa akin ng isang tao para turuan ka ng isang maliit na leksyon. Agad kong nilayo ang ating distansya. Hindi siya pumasok ng may mabuting hangarin si Bai Shen-an at halatang isang tagapamahala ng pilak na luha. Kung kaya ba ni Zuan Bao na harapin ito ay isang tanong pa. Inalis ni Bai Shen-an ang kanyang puting guwantes at hinaplos ang ulo ng nakamamatay na gagamba. Nagkaroon ka ng kalaban na hindi mo dapat pinili, pero huwag kang mag-alala, sinabi nilang huwag kitang kunin ng buhay. Basta't pababain kita ng husto para hindi ka makapag-eksamen. Hinarap ko ng mas mahigpit ang aking kamao at pinilit pigilan ang galit na unti-unting sumisibol sa aking loob. Kailangan kong makuha pa ang mas maraming impormasyon. Alamin kung kanino nagtatrabaho si Bai Shen-an dahil kahit makalabas ako ngayong gabi, maghuhuntahan pa rin ako habang buhay. Pinilit kong maging kalmado at sinuri ko ang bawat alaala na mayroon ako. Hindi ko maisip na may makapangyarihang tao na nakasalamuha ko noon. Sino ang maaaring nagpadala ng tao para sa akin, maliban kay Jiang Hai? Walang ibang dapat na may ganitong matinding galit sa akin, at kaka-rating ko lang sa nanyang ilang minuto ang nakalipas. Walang sino man ang dapat nakakaalam ng aking mga galaw. Agad akong nakita ni Bai Shen-an, kaya ibig sabihin yun, may malakas na kapangyarihan ang nasa likod niya. Sa Nanyang, ang tanging mga tao na may ganitong kapangyarihan ay si Gobernador Su Tinglan at ilang pangunahing angkan. Naramdaman ko ang lamig sa dibdib ko. Akala ko alam ko kung sino ito, ang pamilya Lin. Kahit na ito ay isang hula pa lamang, matindi kong tinitigan si Bai Shen-an. Alam ko kung sino ang nagpadala sa'yo. Ikaw ang pamilya Lin, hindi ba? Napatigil ang ekspresyon ni Bai Shen-an. Lumayo ang tingin niya. Inilapat niya ang mga kamay, hinawakan ng ilong niya. Sa wakas, naging kapaki-pakinabang din ang mga micro-expression na natutunan ko mula sa mga aklat sa sikolohiya noong klase. Napabagsak ko siya ng tuluyan sa tanong ko. Naisip niya, paano niya nalaman yon? Nasa kamay pa rin ni Sir ang pamilya Lin. Kung ibibigay niya ang Lin sa gobernador, mapapahamak si Sir. Hindi ko siya pwedeng hayaan na makalayo. Nawala ang kalmadong paraan ni Bai Shen-an. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa galit. Itinulak niya ang kanyang salamin na may gintong rim, ang mga mata ay puno ng hanggereng pumatay. Tumawag siya, pagnanais na dugo, at pag-atake. Biglang nabasa ng sariwang dugo ang dalawang harapang paa ng nakamamatay na gagamba. Sa utos, sumabog ito papunta sa akin. Huminga ako ng malamig na tawa, sa wakas ay sumabog na ang lalaki. Nakikita ko ang nakamamatay na gagamba na papalapit, agad akong tumawag kay Zhenjo. Gamitin mo na ang dumi ng itim na tortes. Tumakbo si Zhenjo sa harap ko at isang alon ng madilim na asul na tubig ang umusbong upang bumuo ng isang matibay na kalasag. Mga agos ng tubig na parang mga ahas ay umiikot at pumapalibot sa ibabaw nito, epekto ng banal na kwintas na nagbubunyi ng tubig. Mabilis ang nakamamatay na gagamba. Halos agad na umabot kay Zhenjo at tinusok ng mga dugo ang paa nito ang shield. Pero naipigilan ni Zhenjo ang atake ng sapat. Biglang pumiglas ang mga mata ni Bai Shen-an. Huminga siya ng malalim. Yung pagong na yun ay bronze tier 9 lang at napigilan nito ang nakamamatay na pag-atake ng halimaw na gagamba. Mas mataas pa ito ng 2 buong antas. Pakiramdam ko parang nawala ng saysay ang buong mundo. Naramdaman ko rin ang tensyon. Silver tier hindi biro-biro. Isang kasanayan at nabasag ang dumi ng itim na tortes. Laban sa kalaban na bronze tier, kayang tapusin ni Zhenjo ang mga hayop na excellent grade na 2 antas ang taas ng hindi nagsusuot ng kwintas. Pero laban sa silver tier, kahit na may kwintas, wala akong katiyakan na mananalo ako. Gayunpaman, kailangan ko lang magpahaba ng oras. Malaki ang ingay dito. Malalaman din ng hotel. Kapag tumawag na ako ng tulong, wala nang makakalayo si Bai Shen-an. Malinaw na naintindihan din ito ni Bai Shen-an. Kailangan niyang tapusin agad ang trabaho. Ara na kamamatay. Ulitin mo. Gamitin ang libong puwersa ng pagsulong. Tapusin mo siya. Ang mukha ni Bai Shen-an ay naging waring isang bagay na hindi na makikilala. Wala nang natira mula sa maayos na binatang dati. Ang nakamamatay na gagamba ay sinunod ang utos at tumalon sa hangin. Lahat ng 8 paa ay sumabog palabas, diretso sa Zhenjo.
Pinagkaguluhan ng mga harap na kabayong pang Zhenzhou ang lupa, parang tubig na tinatamaan sa ilalim ng paa. Puno ng presyon ng dagat ng Abasol ang labanan. Ang nakamamatay na gagamba ay naramdaman ng isang napakalakas na bigat na bumagsak sa kanya sa kalagitnaan ng hangin at tuluyang bumagsak pababa, nabawasan ang bilis nito. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kasindak-sindak ang presyon ng dagat sa ilalim ni Zhenzhou. Kahit isang hayop na nasa silver tier ay napilitan nitong bumigay. Zhenzhou, gamitin mo na ang Yin Abyss Mist. Sa utos ko, binuksan ni Zhenzhou ang maliit nitong bibig. Isang ulap ng madilim na asul na hamog ang bumaba at nilamon ng nakalupang nakamamatay na gagamba. Pinanood ko ang ulap ng nakanganga ang mata. Walang sigaw na dumaan. Nang mawala ang ulap sa lugar kung saan naroroon ang gagamba, ngayon ay may puting koke na nakabalot sa makapal na sapot. Bago pa man marating ng ulap, nakabuo na ang mapanganib na gagamba ng sarili nitong koke na gawa sa seda. Hindi matuno ng Yin Abyss Mist ang webang. Magaling, nakamamatay na gagamba. Huminga ng maluwag si Bai Shen'an, ngunit isang bronze na tier siyam na pagong ang nakapagpwersa sa isang silver na tier na hayop na umabot ng ganito kalayo. Higit pa sa kanyang inaasahan yon. Nakatingin siya sa akin ng malamig na galit at itinaas ang kamay upang utusan ang isa pang atake. Tumigil. Huwag kang gagalaw. Sa isang iglap, higit sa 10 sundalo ang pumasok at pumaligid kay Bai Shen'an. Punong-puno na ang makipot na pasilyo ng hotel. Naisip ni Bai Shen'an, tapos na ito. Pagkatapos, isang boses ng babae ang nanggaling sa hagdang. Matatag, ganap na kalmado. May lakas loob na magpasimula ng gulo sa aking nasasakupan. Mukhang napagod na silang mabuhay. Nakilala ko ang boses at napalingon. Dahan-dahang lumabas si Gobernador Su Tinglan sa tuktok ng hagdang. Hindi ko inaasahan na personal na darating ang gobernador. Sa presensya ni Su Tinglan, may tunay na pagkakataon na matuklasan kung sino ang nasa likod ni Bai Shen'an. Lumakad si Su Tinglan sa tabi ko, nakatitig kay Bai Shen'an, at tanong ng may lamig sa boses, sino ang nasa likod nito. Nang makita ni Bai Shen'an si Su Tinglan, huminto ang kanyang puso. Alam niyang tapos na siya, pero bago pa man siya nagsimula, naghanda na siya ng paraan para makaligtas kung sakaling mahuli siya, nakatitig ang mga mata niya sa akin. Sa susunod na sandali, pinakawalan ng nakamamatay na gagamba ang sarili nito at itinulak ang mga dugo ang paa nito diretso sa puso ni Bai Shen'an. Bumagsak si Bai Shen'an sa sahig. Ilang segundo ang lumipas, huminto ang puso niya. Nawala ang hininga ng nakamamatay na gagamba sa sandaling pumanaw ang kanyang amo. Nainis ako. Nagpasama ito sa mga bagay. Nang mamatay si Bai Shen'an, wala nang ebidensyang mag-uugnay sa pamilya Lin. Naiisip ko si Jiang Hai, gusto ko siyang habulin agad. Hindi ko inasahan na aabot pa ang pamilya Lin sa ganito, magpadala ng tao para pumatay sa akin para sa kanya. Pero pagkatapos ng gabing ito, hindi na magpapakasindak sina Jiang Hai at ang pamilya Lin sa ilang sandali, at sa loob ng 2 araw ay pupunta na ako sa Spark University para sa pagsusuri. Ang susunod na pagkakataon para sa paghihiganti ay kailangang maghintay hanggang makabalik ako. Jiang Hai, mahal kong maliit na kapatid, sige na, papayagan kitang mag-enjoy pa ng kaunti. Tapos na ang sitwasyon ni Bai Shen'an. Si Su Tinglan ang direktang nagdala sa akin sa opisina ng gobernador. Dumating ako, humiga, at sa wakas nakatulog ng maayos. Mula nang dumating ako sa mundong ito, sunod-sunod ang mga pangyayari. Ang paunang pagsubok, ang labanan, ang lihim na kaharian. Kinabukasan, sumunod ako sa isang tagapag-alaga sa silid kainan at umupo. Tumingin si Su Tinglan nang pumasok ako, ang kanyang ekspresyon ay nasa pagitan ng nakakatawa at neutral. Nakakatulog ka ng maayos kagabi, tumango ako. Mabuti na. Pinanood niya akong kumain at sinabi, mukhang kalmado ka. Kampante ba sa pagsusulit sa pagpasok bukas? Huminto ako sandali at nag-isip. Sa tingin ko, kinakabahan pa rin ako. Kahit sino naman, ganoon din. Pero kung laban lang ang usapan, kampante ako. Tahimik na natawa si Su Tinglan. Ang pagsusulit sa pasukan ay hindi lang tungkol sa laban. Hindi ka makakakuha ng unang pwesto sa laban lang. Ngumisi ako at tumingin sa kanya. Ang unang pwesto ay nangangailangan ng higit pa sa kakayahan sa laban. Kailangan maging mahusay sa laban ng isang kwalipikadong tagapag-alaga ng hayop, oo, pero pati na rin sa kakayahang mag-adapt sa mga pangalawang propesyon at sa pangkalahatang balanse. Naguluhan ako ng husto at halos itanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono. Sagot niya, ano? Muling kumikilos ang butas na yon, tumayo si Su Tinglan ng mabilis, nakangisi sa galit. Isarado ang lugar. Papunta na ako. Tinapos niya ang tawag, nakakunot ang panga. Tumingin siya sa akin. Sabi ko, araw mo to. May kailangang ayusin ako. Tumango ako. Ito ba yung bagong butas sa ilalim ng mundo sa Nanyang? Yun ang yun, pinisil ni Su Tinglan ang tulay ng ilong niya sa naisip. Lumipas na ang kalahating taon pero hindi pa rin nila ito napanghahawakan. At ngayon ay sumabog na ito. Walang ibang salita, siya ay humarap at umalis sa silid kainan. Nanonood ako habang siya ay nawala ng hindi nagsasalita. Narinig ko na ang tungkol sa pagbubukod sa Nanyang. Lumitaw ito noong nakaraang taon, ngunit hindi pa rin napipigilan. Daw ay dapat ay naabot na nito ang antas ng diamante. Kinabukasan, bumalik si Su Tinglan na pagod at walang sinabi. Tinawag niya ang kanyang lumilipad na hayop, isang ibon na espiritu ng bulaklak. At kami ay umalis mula sa lungsod ng Nanyang patungo sa kabisera. Kami apat mula sa Nanyang Middle School ang nakaupo sa pagsusulit. Technically, galing sila sa aking paaralan pero wala akong kilala sa kanila. Lumapit ako kay Su Tinglan at tahimik na nagtanong, Ginoo, kumusta na ang tungkol sa puwang? Inirapan niya ang masakit na templo at nagbuntong hininga ng pagod. Naipaliwanag na ang pagsabog, pansamantala, ngunit tumaas pa ang antas ng kahirapan sa pagpigil dito kaya ako rin ay napabuntong hininga.
Antas ng diamond. Kahit gustuhin ko man na tumulong, wala naman akong magagawa. Pagkaraan ng 3 oras, nakarating kami sa kabisera. Ang alyansa ay puno ng puso. Pinababa tayo ni Sutinglan sa entrance ng Spark University at nagmamadaling umalis. Ang iilan sa atin na nagsama-sama ay naghiwa-hiwalay na. Ang pagsusuri ay personal, kaya hindi na kailangang maghanap ng mga kasamahan. Biglang may pamilyar na boses na nanggaling sa likod. So Xiao na papalapit. Jang bro, matagal na hindi tayo nagkita. Lumiko siya at hinaila ang isang lalaking nasa katamtamang edad na halos 2 metro ang taas, matipuno na parang pader ng kalamnan. Hinaila niya ito sa harap ko na may maliwanag ng ngiti. Jang bro, ito ang tatay ko, si Suyong Shan. Agad kong batiin siya. Kumusta? Ginoo, ngumiti si Suyong Shan, dala ang isang pakiramdam ng madaling autoridad. Kaya ikaw ang nangungunang scorer sa Alliance Trials. Kaibigan ka ni Xiao. Hayaan mong bigyan kita ng isang payo. Ang pagsusulit sa Spark University ay isang kakaibang hamon kumpara sa pinagdaanan mo sa Nanyang. Ang mga puntos lang ay hindi ka makakatulong na malagpasan ang lahat kahit pa kaya nila. Kailangan mo pa ring ibigay ang lahat ng mayroon ka para lang makipagkumpetensya sa unang pwesto. Tumango ako, matatag ang ekspresyon. Parehong sina Sutinglan at Suyong Shan ay nagbabantang hindi madaling pagsusulit ito. Ano man ang parating, mas lumalakas ang bigat nito sa akin habang tumatagal ang bawat sandali. Nainis na huminga si Su Xiao sa kanyang ama. Nako, naninakot na naman ng tao. Sabi ni Suyong Shan, yun lang ang masasabi ko. Good luck sa pagsusuri, kayong dalawa. Pagkatapos ay umikot siya at umalis ng walang ibang salita. Sa sandaling iyon, isang masiglang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa likod. Jang bro, sobra kitang na-miss. Lei Yang ay mabilis na lumapit at niyakap ako. Ginoo Lei, ito ba ang legendaryong Jang bro na palagi mong sinasabi? Mukhang isa na namang mayamang binata mula sa isang pamilyang may karangalan ang nagsasalita at may higit sa isang dekadang tagasunod sa kanyang likod, lahat pareho ng uri. Lumiko si Lei Yang at nagpakilala. Ito ang numero 1 sa Alliance na SS rank, Jang bro. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Si Wu Chen ito. Ang kanyang pamilya ang nagmamay-ari ng One High Beast Hall sa kabisera. Kasama rin siya sa akin sa kabisera. Wala akong nagsalita. Napansin ko na agad nang dumating ang grupo ni Wu Chen na lahat sila ay nakatingin sa akin ng may paghamak. Inabot ko ang aking kamay upang batiin siya at nakita ko kung paano ikinibit ni Wu Chen ang kanyang bibig. Rango SSS, talagang isang kahangahangang titulo. Pero ang Spark University ay puno ng mga kawawang walang kwentang tao na naglakad mula sa mga liblib na lugar, katulad mo. Akala mo talaga makakakuha ka ng unahan na parang ganito ang itsura mo. Mabigat ang tono ni Wu Chen na puno ng kayabangan. Bago pa ako makasagot, nauna na si Lei Yang sa galit. Wu Chen, anong mali sa'yo? Pinalitan niya ang kanyang mga mata ng matigas habang direktang hinamon si Wu Chen. Si Jiang Lin ay kahit ang punong instruktor na si Xu Xian ay humanga. Talagang sinusubukan mong questionin ang paghuhusga ni Xu Xian. Malinaw na hindi inaasahan ni Wu Chen na magpapalit ng panig si Lei Yang dahil sa isang tulad ko. Sa grupong ito ng mga mayamang tagapagmana, walang duda na si Wu Chen ang nasa ibabaw. Lei Yang, hindi ako makapaniwala na ganito ang sinasabi mo sa akin. Parang ulo mo na ang pagkakapanalo mo ng ikatlo sa alyansa. Hindi naman mahalaga. Kahit na talagang pumuesto si Jiang Lin sa una, sino ang nakakaalam kung anong mga maruming gimmick ang ginamit niya? At kahit na tunay siyang magaling, ano ngayon? Puno ang alyansa ng mga kulang sa galing ng mga henyo na hindi naman umaangat. Umingit ang mga mata ni Lei Yang. Handa na siyang bumawi ng argumento, at itinataas ko ang kamay ko para pigilan siya. Ikaw si Wu Chen mula sa One High Beast Hall sa kabisera. Ngumiti ako ng maayos, hindi man lang nagalit. Nakipagtagpo si Wu Chen sa aking kalmado at matatag na mga mata at nakaramdam siya ng konting kilabot sa loob niya, bagamat pinanatili niya itong pinapawalang sala. Ano? Hindi ka sang-ayon. Gusto mong magsalita, tumango ako ng may malamig na ngiti. Ganyan ang ginagawa ng mga mahina kapag wala silang mas magandang magawa. Hindi ako bumaba sa ganoong kalalim. May isang tanong lang ako sa'yo. Tapos ka na bang magsalita? Kung ganun, masaya na ako kung aalis ka sa daan ko. Nakaharang ka kasi. Hindi na makatiis ang mga tagasunod sa likod ni Wu Chen. Chen bro, sino sa tingin niya ang taong ito? Hindi ko na kaya. Palayain mo ako para turuan siya ng leksyon. Tiningnan ko ang grupo na nagbabalak makipaglaban at napailing ng malamig. Isang grupo ng mga tamad na mayayamang kabataan na walang ambisyon. Si Zuan Bao lang ang kayang tumanggap sa kanila. Sa kabutihang palad, matalino si Wu Chen. Hinawakan niya ang kanyang mga tagasunod sa pamamagitan ng nakataas na kamay, tinutukan ako ng tingin, pagkatapos ay umalis na kasama ang kanyang grupo. Sa sandaling iyon, isang malalim na tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw. Opisyal nang nagsimula ang pagsusulit sa Spark University. Isang lalaking nasa katamtamang edad ang lumabas mula sa loob ng paaralan, nakasuot ng madilim na salamin na naglalabas ng malamig na kapangyarihan. Biglang nawala ang ingay sa buong karamihan. Ang pangalan ko ay Bai Feng. Ako ang punong tagasuri para sa pagsusulit na ito. Hindi ito malakas, ngunit malinaw nitong narating ang bawat tainga. Tapos na ang oras. Sumunod ka sa akin. Walang ibang salita. Lumiko si Bai Feng at bumalik sa universidad. Lahat ng 1,000 kandidato ay sumunod ng walang salita. Mabigat ang tensyon sa paligid. Pagkatapos ng higit sa kalahating oras na paglalakad, narating namin ang lugar ng pagsusuri, isang malaking plaza. Naitayo ang siyam na yugto ng laban sa paligid. Kakaiba, may nakatayo na sa bawat isa sa mga ito. Mga entablado ng laban. Kailangan ba nating magkumpetensya para sa rango? Nasa observation platform na si Bai Feng.
Unang yugto, pagsusuri sa laban. Pero hindi kayo maglalaban-laban. Yung mga tao sa mga entablado na yon, sila ang mga nakatatanda mo mula sa klase noong nakaraang taon. Sila ang siyam na tagapamagitan sa unang round. Maaari kang maghamon sa kahit sino sa kanila. Magtitiis ng 3 minuto nang hindi natalo at makakapasa ka. Pipigilan ng mga kampiyon sa entablado ang kanilang sariling antas sa panahon ng pagsusuri upang matiyak na walang sa kanila ang lalampas sa ranggong pilak. Mula sa pinakamalakas hanggang sa pinakamahina, sila ay nakaranggo mula 1 hanggang 9. Mas malakas na stage champion ang iyong lalabanan, mas maraming puntos ang iyong makukuha sa matagumpay na laban. Tapos na si Baifeng at tinapat niya ang tingin niya sa karamihan. Huminto ito sa akin at tumigil. Ang kauna-unahang SS rank ng alyansa, sana makapagbigay ka sa amin ng isang bagay na karapat-dapat panoorin. Baifeng ay tumawa ng malamig. Isang banayad na hangin ang kumilos sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay direktang lumipad papunta sa malayong dulo ng paaralan. 1,000 nagulat na estudyante ang nakatitig sa kanya. Kakababa lang niya mula sa paglipad. Pinanood ko siyang umalis. Ang paglipad ay naglagay sa kanya sa antas na gising na sa pinakamababang antas. Ito ang Spark University, ang nangungunang paaralan sa buong alyansa. Ang kanilang tagasuri ay may lakas na nasa antas ng nagising. Pagkatapos umalis ni Baifeng, hindi ako nagmadali. Gusto kong makita muna kung anong mga pagpipilian ang gagawin ng iba. Si Liang at Su Xiaoxiao ay nagpipigil din. Tatlo kaming nakatayo ng tahimik, nakikinig sa mga usapan sa paligid. Pagkatapos ay isang estudyante ang lumapit sa stage 5 at pinindot ang control panel. Isang sinag ng asul na ilaw ang bumalat sa kanya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakatayo siya sa entablado. Hinahamon ni Guro Niu Sancheng ang stage 5. 3 minutong limitasyon. Nagsisimula ang pagsusuri. Isang elektronikong screen ang lumitaw sa itaas ng entablado. Malinaw na ipinakita ang hamon sa screen. Tiningnan ko sa monitor ang parehong mga hayop. Ang kay Niu Sancheng ay isang maliit na kulay dilaw kayumangging toro, halos kalahati ng taas ng isang tao. Aking napatakbong instinct ang pagbasa sa impormasyon nito. Pangalan, Riverwalker Yellow Bull. Antas, Bronze 5. Pagkatapos ay tiningnan ko ang hayop ng kampiyon sa entablado. Pangalan, Wolf King ng Vampira ng Buwan. Antas, Silver 1. Pinipigil hanggang bronze 6. Sigurado akong matatalo si Niu Sancheng. Swerte na ang toro na iyon kung makakatagal ng 1 minuto, huwag nang mag-isip pa ng 3. Ngayon, nakatutok ang tingin ko sa kampiyon ng entablado sandali lang. Tanging 200 estudyante lang ang tinatanggap ng Spark University bawat taon mula sa buong alyansa. Ilang tao kaya ang makakatagal sa ganitong pagsusuri? Wala akong duda na ang epic grade ang pinakamababang kwalifikasyon para sa sinumang makapasok. Sa entablado, hindi na nag-aksaya ng oras ang 2 kalahok at agad na nagsimula sa laban. Eksaktong tulad ng inaasahan ko ang naging resulta. Lubog na sa sugat ang buwayan ng ilog na Yellow Bull na talagang nalampasan ng Wolf King na Moon Knight. Sa kabilang banda, tila walang pake ang Wolf King. Matapos maibigay ang huling suntok, bumalik ito sa pagkakaupo ng relax sa tabi ng tagapag-alaga nito. Tumayo ka na, Yellow Bull, sigaw ni Niu Sancheng sa kanyang hayop na bumangon at ipagpatuloy ang laban. Ngunit ang dilaw na toro ay tuluyang nawala ng malay dahil sa mga sugat nito at natapos na ang pagsusuri ni Niu Sancheng. Humarap ang kampiyon ng entablado at ngumiti ng malungkot. Hinawakan niya ang kanyang bulsa at inabot ang isang vial ng gamot panggaling bago pa man tuluyang maipaliwanag ang salita. Napuno si Niu Sancheng at ang yellow ball ng gintong liwanag at muling nagpakita sa labas ng entablado. Bumaba ang katahimikan sa plaza. Walang nagsasalita. Tiningnan ko sina Liang at Su Xiaoxiao. Nagpasya na ba kayo? Sinaunang sumagot si Liang. Pumupunta ako sa yugto 3. Stage 3 Bronze Tier 8. Ang Thunder Prison Berserk Bear ni Liang ay nasa Bronze Tier 7 na may kalidad na Immortal Grade. Sapat na iyon. Pinili rin ni Su Xiaoxiao ang ganoong pagpipilian. Stage 3 rin. Jiang Bro, ikaw. Ang tingin ko ay nakatuon sa yugto 1 na pinakamalapit sa observation platform. Sabi ko ng kalmado, gusto kong piliin yon. Seryoso ka? Jiang Bro. Ngumiti ako at nag-oo. Si Xuanzang ay nasa Bronze Tier 10 na. Walang saysay ang harmony ng isang kampiyon sa Tier 10. Mas mainam pang mag-target ng Tier 10. Kahit hindi ako manalo, walang problema ang makaligtas ng 3 minuto. Kung iyon ang desisyon, simulan na natin. Jiang Bro, ikaw na muna. Si Su Xiaoxiao at ako ay magmamasid mula sa ibaba. Nagbigay ako ng isang palm ng ngiti. Sige, ako muna. At ako'y diretso na pumunta sa entablado sa malayong sulok ng plaza. Habang papalapit ako, nagsimula ng mapansin ng mga tao sa paligid. Tingnan mo yan. Saan siya pupunta? Hinahamon niya ang stage 1. Gusto ba niyang mamatay? Ang stage 1 ay Bronze Tier 10. Imposible manalo. Anong ibig mong sabihin na imposible? Ang iba sa inyo ay walang lakas ng loob na subukan. Yun lang. Naniniwala ako sa kanya. Iyan ang unang SS na ranggo ng Alliance. Di nagtagal, nakatingin na ang lahat sa akin sa plaza. Napansin din ni Wu Wai Yosian ito at umakyat sa gitna ng tao kasama ang kanyang grupo. Di ba yung probinsya nung lalaki? Anong meron? Biro. Talagang sinusubukan niyang harmony ng yugto 1, malinaw na hindi pa inaasahan ni Wu Wai Yosian ito mula sa akin.
Nagtawa siya ng mapanlait. Lagi namang masyadong inaalala ng mga tao mula sa mga liblib na lugar ang itsura nila. Manood tayo kung paano siya mapapahiya. Hindi ko pinansin ang kahit anong tingin sa paligid. Pinisil ko ang aking kamay sa control panel sa ibaba ng entablado. Sa susunod na sandali, bumalat sa akin ang gintong liwanag. Pagbukas ko ng mata, nakatayo kami ni Zuan Bao sa stage 1. Ang tagapangalaga ng stage 1 ay isang batang lalaking may puting buhok na may halong karangalan. Mapagpakumbabang yumuko siya. Ang pangalan ko ay Jin Zishen. Ako ang tagapagbantay ng yugto 1. Mayroon siyang casual na pakiramdam na parang ipinanganak sa karangalan. Maikling ipinakilala ko ang sarili ko. Pero sa sandaling iyon, napansin ko ang isang bahagyang pagkasuklim na dumaan sa kanyang mga mata. Walang sino man sa amin ang nag-abala pa sa mga formalidad. Pareho kaming ngumiti at nagsimula ang laban. Hinamon ni Jin Zishen ang kanyang hayop. Isang maliit na ibon na ang mga balahibo ay puti gaya ng niebe. Sa ulo nito ay isang manipis na gintong balahibo na isang hibla lang kumikislap sa liwanag na hindi pwedeng palampasin. Agad kong binasa ang impormasyon nito. Pangalan, Snowdown Gold Threadfin. Antas, Silver 3. Pinigil sa Bronze 10. Hinawakan ko ang ulo ni Zuan Bao. Zuan Bao, handa ka na ba? Sige. Unang umusad si Jin Zishen, kumuha ng inisyatiba. No wrong, ikaw ang bagyong nyog sa lupa ng niebe. No wrong, ang gold threadfinch, lumipad hanggang 10 metro sa ibabaw ng entablado. Ang malinis nitong puting mga pakpak ay kumakabog laban sa hangin. Isang storm na 5 metro ang laki ang nabuo. Malakas ang puwersa nito. Bago pa man ito umabot sa atin, ang hangin na nilikha nito ay naging dahilan upang mahirapan tayong tumayo ng matatag. Hindi huminto ang bagyo. Diretso itong bumangga kay Zuan Bao. Bumigat ang katawan ni Zuan Bao. Isang singsing ng asul na tubig ang kumalat palabas. Nakapirmi ang sakop ng itim na pagong. Nakatayo si Jin Zishen sa gilid ng entablado, pinapanood ang manipis na patong ng kinang sa paligid ni Zuan Bao. Natawa siya ng malamig. Akala mo talaga mapipigilan ng mahina mong payong na papel ang snowfield storm ni Snowrong. Kung naglakas ka na hamanin ako, dapat handa kang magbayad nito. Sa isang iglap, nagbanggaan ang snowfield storm at Zuan Bao. Isang napakalakas na hangin ang dumaan sa plaza. Nang hamu pa ito, lahat ng mata ay nakatutok sa entablado. Ang nakita nila ay nagpalingga sa lahat. Ang kakaibang kombinasyon ng pagong at ahas ay sadyang nakaharang sa atake. Paano nangyari yun? Pumikit ng mariin ang mga mata ni Jin Zishen, ngunit nasa harap niya ang mga katotohanan. Maaaring hindi pa makaligtas ang isang epic grade bronze tier 10 Snowdown Gold Breadfinch sa atake ni Zuan Bao, lalo na ang talunin ito. Dahil legendary grade si Zuan Bao, 2 buong kalidad na antas ang agwat. Napatawa ng malakas si Jin Zishen sa galit niya. Talaga namang kakaiba ang mga bagong estudyante ngayong taon, hindi ba? Maaaring nasa huli ako sa aking taon, pero hindi pa rin ako pwedeng baliwalain ng mga baguhang ito. No wrong, huwag kang titigil. Gamitin ang gold thread execution. Pinanood ko ang finch na muling lumipad pataas at pinanatili ko ang aking tingin. Ipinakita na sa akin ng huling snowfield storm ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa hangganan ni Jin Zishen. Sa aking isipan, ang panalo ni Zuan Bao ay isang usapin na lang ng oras, kaya bakit hindi na lang niya pag-igihin pa ng kaunti ang makipaglaban sa isang lumilipad na uri ng hayop ay isang bihirang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, habang umaakyat si Snowrong sa hangin, tumayo ng diretso ang gintong balahibo sa kanyang ulo, parang ulo ng pana. Pagkatapos ay bumaba ang fin, ang gintong dulo ay nakatutok ng direkta sa itim na ahas na nakabaluktot sa likod ni Zuan Bao. Pareho ang naging resulta. Sa sandaling humarap ang gintong hibla sa domain ng itim na pagong, nabangga ito ng isang bagay na parang matigas na bato at pumutok. Wala ni isang marka ang kabibe ni Zuan Bao. Isang alon ng palakpakan ang sumabog sa paligid ng entablado, lalong lumalakas sa bawat segundong lumilipas habang mas maraming tao ang nagsisimulang tumawag pabor sa akin. Lumabis na si Jin Zishen sa katwiran. Hindi niya matanggap na isang walang kwentang tao ang nakaharang sa mga atake ni Snowrong ng 2 beses. Napuno siya ng galit. Inutusan niya si Snowrong na muling umatake. Sa sandaling iyon, tahimik akong huminga ng malalim. Hindi nakarapat dapat si Zuan Bao na maging kasangga sa pagsasanay ni Zuan Bao sa Bronze Tier 10. Tapusin na natin ito. Zuan Bao, pababain mo ang ibong iyon. Naiintindihan agad ni Zuan Bao. Itumuro nito ang isang kuko at ibinagsak ng buong lakas sa entablado na parang bumagsak sa tubig, sanhi ng malalim na presyon ng dagat sa abis. No wrong, ang gintong hibla na finch, biglang naramdaman na parang may bundok na nahulog dito. Tumalsik ito pababa mula sa langit. Nakatayo sa entablado, wala na akong pasensya pang mag-aksaya pa ng oras sa kanya. Inutusan ko si Zuan Bao na gamitin ang Yin Abyss Mist, pero kontrolin ang lakas nito upang hindi makasira sa finch. No wrong, Jin Zishen ay sumigaw, ang galit ay bumalot sa kanyang isipan. Bigla siyang pumasok sa kanyang bulsa, kinuha ang isang maliit na bola ng liwanag na parang marmol, at pinukpok ito gamit ang kanyang kamao. Isang makapal na alon ng enerhiya ang agad na bumalot kay Snowrong. Nang mawala ito, nawala na rin ang pagpigil sa kanya. Nabawi na ito sa tunay nitong antas, Silver 3. Kabataang probinsya, kayo ng pagong mo ay mananatili dito sa entablado. Nasa mata ni Jin Zishen ang buong puot ng pagpatay. Mukha siyang handang wasakin ako. No wrong, patayin mo siya. Muling bumalik ang antas ni Snowrong sa Silver 3. Matibay ang pagtibok ng mga pakpak nito, nagkalat ng yumib na ambon ng yin. Biglang pumiglas ang aking mga mata. Masama ito. Ang Silver 3 ay 4 na buong antas na mas mataas kay Zuan Bao. Walang panalo dito. Tumuloy si Snowrong at tumalon sa hangin, isang
sinag ng matinding lamig ang bumaba ng diretso sa Zuanbao. At saka mula sa isang lugar, isang banayad na mainit na hangin ang dumaan sa entablado at tuluyang pinatay ang sinag ng lamig. Pumasok si Bai Feng ng may maingat na hakbang at sinabi, malamig at walang emosyon, Jin Zishen. Ulat ka sa opisina ng disiplina. Ulitin mo pa at mapapalayas ka. Lahat ng bakas ng apoy sa ulo ni Jin Zishen ay agad na namatay. Ang paglabag sa assessment protocol ay ilalagay sa permanenteng record kasama ang 6 na buwang pagkakakulong. Wala siyang lakas ng loob na makipagtalo. Tinanggap niya ito at umalis na lang. Pagkatapos umalis ni Jin Zishen, tahimik akong huminga ng maluwag. Kung hindi dumating si Bai Feng sa tamang oras, malamang na malubhang nasaktan si Zuanbao. Sobrang nakatutok ako sa mabilis na pagtatapos ng laban na nakalimutan ko nang mag-isip si Jin Zishen ay Silver Tier 3 at halos ako ang nagbayad nito. Bai Feng tumayo sa entablado at sinabi, kasalanan ni Jin Zishen yon. Nakapasa ka sa pagsusulit. Unang round, perfect score, 500 puntos. May 2 round lang sa entrance assessment. Ang kabuuang score na 4 na rang ay sapat na para makapasok sa Spark University. Ang unang round ko pa lang ay sobra na sa kinakailangan. Isang sigaw ng gulat ang umalingaw sa paligid ng entablado. Kahit ilan sa mga kampiyon sa entablado ay hindi napigil ang tumingin. Hindi pa nakakita ang Spark University ng perfect score sa unang round doon, hindi bababa sa inaasahan mula sa unang SS rank ng Alliance. Inilipat ako mula sa entablado at isang alon ng paghanga at inggit ng mga mata ang sumunod sa akin. Pero walang sino man ang lumapit upang istorbohin ako. Nang itim ang mga mata ni Wu Ai Ocean habang nakatingin sa akin. Isang perpektong marka sa unang round. Kaya ang mga probinsya ng lalaki ay probinsya ng lalaki pa rin. Hindi ito tungkol sa lakas lang. Tingnan natin kung anong mga palusot ang magagawa mo pagkatapos nito. Magkakaroon ka ng pagsisisi sa pagpunta sa Spark University. At ganoon din para sa iyo, Lei Yang. Pagkatapos ng laban, pinalibutan ako ni Lei Yang at Su Xiaoxiao. Tumingin si Su Xiaoxiao sa akin na parang may paggalang. Jiang bro, ipapakilala kita sa kapatid ko. Magkakasundo kayong dalawa. Mabilis kong inakbayan ng aking mga kamay. Ito na ang pangalawang beses na sinubukan ni Su Xiaoxiao na ilagay ako sa alanganin. Pagkatapos ay sinimulan ni Lei Yang at Su Xiaoxiao ang kanilang sariling pagsusuri. Hindi kailanman nagduda sa resulta. Parehong natalo sa kanilang mga hamon. Natalo ang kanilang mga kalaban sa loob ng 3 minuto. Bawat isa ay umuwi na may 300 puntos. Mahalagang tandaan na lahat ng kasamahan ni Wu Ai Ocean na mga may-ari ng kapital ay nakapasa rin at bawat isa ay nakakuha ng 200 puntos. Nilinggan ako ng may pagtataka. Paano nagagawa ng mga spoiled na pasaway na ito na ganito kalakas? Lahat sila ay may epic grade na hayop. Ang paliwanag ni Lei Yang ay agad na naglinaw nito. Yung mga epic grade na hayop ay hindi ginising. Binili sila. Kinabukasan, mas kaunti sa 400 kandidato ang nakapasa sa huling pagsusulit. Sa plaza, inanunsyo ni Bai Feng ang pagsisimula ng ikalawang round. Sinusuri ng ikalawang yugto ang pag-unlad ng pangalawang propesyon. Sabi ni Su Xiaoxiao, taon-taon sinusubukan ito sa ikalawang yugto ng pagsusulit sa pasukan, ngunit nagbabago ang partikular na hamon. Sa plataporma, nag-ubo ng sandali si Bai Feng at sinabi, ang ikalawang round ngayong taon ay mula sa 36 na pangunahing propesyon ng Alliance. Dito ay binibigay ang lahat ng kailangang materyales para simulan ng bawat isa. Pumili ng malaya at tapusin ang mga kinakailangan para makapasok. Isang araw lang ang ibinigay sa iyo upang maipasa ang antas ng pasukan at maipakita ang iyong kakayahan sa akin. Umiiyak ang karamihan. Isang araw para makumpleto ang mga pangangailangan sa isang pangalawang propesyon. Paano nangyari yon? Walang makapaniwala na ito talaga ang hamon. Hindi siya nagulat kailanman. Ang ikalawang pagkakataon ng kapatid ko nang sumailalim siya sa pagsusulit na ito ay ganoon din. Pareho kaming ni Lei Yang agad na tumingin sa kanya. Nakapasa ba siya? Tumingin si Su Xiaoxiao sa amin. Mapapasok kaya siya sa Spark University kung hindi? Nagkuskus ako sa ulo ko nang nahihiya. Anong propesyon ang pinili niya para makapasok? Nagmumuni-muni si Su Xiaoxiao sandali. Pinili niya ang pagiging panday. Kailangan mo lang magpukpok ng bakal at matutunan ng mga materyales. Iyon lang ang kailangan para sa panimulang antas. Kahit hindi ko ito irerekomenda para sa inyo dalawa. Bakit? Tinanong ko. Sabi ni Su Xiaoxiao kasi medyo mataas ang lakas ng ate ko. Pagkatapos ay namula ang pisngi ni Su Xiaoxiao. Pinilit ko pa. Ilang puntos ang nakuha niya. Ang panday ay isang propesyon na T2. Nakatanggap siya ng 300. Tumango ako. Akala ko ayoko na, pero nagpumilit pa rin ako. Tuloy lang ako. Paano naman ang ibang mga propesyon? Ano ang mga sikat? Karamihan sa mga kandidato noong nakaraang mga taon ay pumipili ng mga opsyon na may mababang threshold tulad ng mananahi, tagatasa, o chef. Hindi naman masyadong mataas ang limitasyon ng puntos para sa mga iyon. Ang tagatasa ay umaabot hanggang 200. Tungkol naman sa T0, iisa lang ang meron. Tumigil si Su Xiaoxiao at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Iyon ay isang arkitekto ng Porma Sayon. Hinarap ang aking mga mata. Alam ko ang propesyon na ito. Ang isang arkitekto ng Porma Sayon ay isang tao na kayang gumawa ng mga dekalidad na serum para sa pagpapalago, mga substansya na ginagamit upang itaas ang likas na antas ng isang hayop.
Dahil dyan, halos hindi mapapalitan ang posisyon ng mga arkitekto ng Pormasayon sa buong alyansa. Kahit ang pinaka-basic na arkitekto ng Pormasayon na isang bituin ay target ng bawat pangunahing paksayon na nais kunin. Siyempre, ang hadlang sa pagpasok ay katumbas ng taas ng paghihirap. Sa buong Spark Alliance, ang kabuuang bilang ng mga formation architect ay higit lamang sa 2,200. Yung may dalawang bituin pataas ay hindi man lang umabot sa 800. Dahan-dahan akong tumango, nakatungo ang ulo sa pag-iisip. Leyang napansin ang aking pagiging tahimik at nagbigay ng naguguluhang tingin. Jang bro, ano ang pipiliin mo? Hindi pa ako lubusang nakapili, pero kung pipilitin akong pumili, ito ay ang maging arkitekto ng Pormasayon. Hindi dahil ito ang T0, kundi dahil pinapayagan ako ng aking espesyal na kakayahan na makita ang mga landas ng ebolusyon ng isang hayop. Sa kakayahang iyon, ang pagiging isang arkitekto ng Pormasayon ay halos tiyak na makakamtan. Inilipat ko ang aking ulo sa lugar ng platform. Nakadivision na ito sa 36 na zona, bawat isa ay puno ng mga materyales at kasangkapan para sa kani-kanilang propesyon. Napunta ang tingin ko sa isang bahagi sa pinakalabing dulo. Lahat ng nakalatag doon ay konektado sa arkitektura ng Pormasayon. Ang mga materyales, ang mga kasangkapan, lahat ng iyon